Nakipag one night stand ang dalaga sa lalaking estranghero upang hindi matuloy ang kasal niya sa lalaking nais ng kanyang magulang. Ganito pala ang kanyang sasapitin. Ating alamin. 10 taon ang agwat ng edad ng ama ni Elisa sa kanyang ina nung magpakasal ang dalawa dahil lamang din sa pera. Mangyari kasing nalugi ang negosyo ng pamilya sa turno, which is ang pamilya ng kanyang ina, kaya naman ipinakasal ito sa dad niya na siyang pwedeng makaahon sa paglubog ng negosyo ng pamilyang sa turno. Bagay na mangyayari din sa kanya ngayon dahil nakatakda siyang ikasal kay John Valdemar na anak ng isang negosyante. Dahil palubog na rin ang negosyo ng kanyang mga magulang, nagkasakit kasi ang abuelo niya hanggang sa naratay at binawian na ng buhay. At dahil dito, napabayaan ang kanilang negosyo. No way, ma'am. May pagmamarakolyo ni Elisa. Ayoko maging miserable ang buhay ko sa lalaking yun. I don't even love her. Malakas ang boses ni Elisa na halos pumuno sa buong beranda kung saan naroroon ang ma'am at dad niya ng isang umaga. Hindi niya kilala ang John na iyon at ang pamilyang Valdemar. Ang alam niya lamang, mayaman ng pamilya at kaibigan ng dad niya si Mr. Valdemar. John will suits you, Elisa. Napakabait niyang bata. I'm sure sa ganda mong yan, magugustuhan ka niya. Magkakasundo kayo. Saad naman ang kanyang mami na siya'y patuloy na kinukumbinsi. Nagpapapadyak si Elisa na parang bata. Ayoko, ma'am, as in no way never. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Iha, just listen to me first. Nag-iisa ka naming anak at kahit hindi mo kami matulungang mag-ina mo sa negosyo or kahit magsarapan ng tuluyan ng ating factory, it's just fine. Basta ang importante maikasal ka kay John na alam naming magiging maayos ang buhay mo sa piling niya. Hindi na nakatiis ang kanyang ama na magsalita dahil sa nakikitang pagtanggi niya. Nakikita niyang stress na ang mga ito dahil hindi iyon ang unang pagkakataon na hinimok siyang magpakasal sa naturang lalaki. Ayaw naman niyang biguin ng mga magulang pero sa huling pagkakataon, nagmatigas pa rin si Elisa. Ayoko pa rin, dad. Kapag pinilit niyo ako magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal, magpapakamatay ako. Hysterical na sabi niya. Tinatakot niya lang naman ang mga ito dahil sa sarili niya, wala siyang magagawa sa kagustuhan ng lalaki. Ilang sandali pa'y tila nang hina ang kanyang ina na napahawak sa tapat ng dibdib na to. Ma'am, hiyaw niya sa pag-aalala. Maging ang ama ay dumaluhong sa asawa dahil ito ay namumutla na. Ma'am, what's wrong? Naiiyak niyang tanong. Natatakot siya sa anumang mangyayari. Nagigilty tuloy siya. Para bang kasalanan niya ang lahat kapag may masamang nangyari dito. I'm okay, sweetheart. Sabi ng kanyang mami kahit na alam niyang nahihirapan itong huminga. Sa pag-aalala ng dad niya, binuhat na ito ng ama niya patungong kwarto. Sumunod siya ron at hiniga ito ng daddy niya sa kama. Kailangan niya lang magpahinga, anak. Maybe pagod lang siya. I'm sorry, anak, kung naipit ka namin sa sitwasyong to. Paakbay siyang iginiya sa labas ng kanyang ama. Alam niyang stress ang mami niya dahil na rin sa pagbagsak ng kanilang negosyo. Nag-aalala marahil sa kahihinat na ng lahat. Sa totoo lang, marami ng tao ng factory ang umalis at naghanap ng ibang mapapasukan dahil lang sa hindi na mapasahod ng maayos. Ang iba naman ay nagtsatsaga at tumaasang muling makakaahon ang kanilang negosyo. Bes, let's go home na. Marami ka nang nainom. Saway sa kanya ng college friend niyang si Camila. I don't care. Gusto ko makalimot. Ilang araw na lang, kakasal na ako sa lalaking hindi ko naman mahal na hindi ko pa nakikita. Pagdadrama ni Elisa. Matapos silang mag-usap ng mag-ama kanina, doon siya dinala ng kanyang mga paa. Gusto niyang mag-celebrate bilang single dahil sa totoo lang, wala na siyang choice kundi magpakasal na lamang kay Dion. Gagawin niya na lamang ito dahil baka lumala pa ang kalagayan ng kanyang mami. Ayaw niya itong ma-stress. Napanguso naman si Camila. Alam niya kasi ang tungkol sa bagay na iyon at wala siyang magawang tulong sa kaibigan. Ilang sandali pa, nag-order na naman ng alak si Elisa. Namumula na ang magkabilang pisngi nito. Mabuting na nga lang at nagkataong tinawagan niya ito kung hindi mag-isa lamang ang kanyang kaibigan. That's enough, Bes. Sinubukan niyang agawin ng hawak nitong shot glass pero nagalit lamang ito. Muli pang nag-order ng alak at iyon ay muling nilagok. Nasapo na lamang niya ang noo nang tumayo ito at nagwala sa gitna ng bulwagan. Tsaka sinabayan ng pag-indak ang maharot na tugtugan. Awang-awang tinitignan niya si Elisa. Maya-maya, may napansin siyang lalaki nakatingin sa kanyang kaibigan. Isang hot rich man guy base sa itsura. Nilapitan niyang lalaking walang kurap na nakatingin sa kanyang kaibigan. Hi! Ngiti niya rito. Siguro, eto ang lalaking makakatulong dito.
Nabaling ang tingin ni Inigo sa babaeng nagsalita na nasa kanyang tabi, kaya saglit niyang inalis ang tingin sa babaeng nagsasayaw sa bulwagan. Kanina pa kasi ito nakakaagaw ng kanyang atensyon simula nang dumating ito sa bar na iyon at parang daganan nito ang mundo. Alam niyang lasing na ang babae. Iniisip niyang baka iniwan ito ng BF kaya naglalasing ang naturang babae. Yes? Kunot noong tanong niya sa babae. She's my friend Elisa. Do you like her? Inginuso nito ang babaeng maharot na nagsasayaw sa gitna. Napasunod ang tingin niya rito. She's hot. Naitugon niya rito at walang lalaking hindi mapapatingin dito, lalo na ngayon dahil mapang-akit itong nagsasayaw. Lalong napangiti ang babae. Well then, iiwanan ko na siya sa'yo. Pwede mo siyang ihatid mamaya sa kondo niya. Here the address. May lakad lang kasi ako eh. Ang sabi ni Camila sa lalaki na katitig pa rin sa kanyang kaibigan. Inabot nito ang binigay niyang maliit na papel kung saan nakasulat ang address nito tsaka niya iniwan. Mukha namang mabait ang lalaki kaya may tiwala siya ditong iiwanan ng kanyang kaibigan. Mahilo-hilo na si Elisa nang matapos sa kanyang pagsasayaw. Pasirko-sirko siyang bumalik sa kanyang upuan without notice na wala na doon ang kanyang kaibigan. Muli siyang nag-order ng alak kahit na alam niyang sa sariling hindi niya nangakaya. Nakakatatlong lagok na siya nang may kamay na pumigil sa hawak niyang shot glass. That's enough. I will take you home. Isang baritonong boses ang may-ari ng malakas na kamay na pumigil sa kanya at nang mag-angat siya ng paningin, isang di kilalang lalaki ang kanyang nakita. May perpektong muka at katawan at siya'y nag-init. Paki mo, sino ka ba? Galit at mataray niyang tanong sa lalaking nakaupo na sa kanyang harapan. I'm Inigo. Pagpapakilala agad sa kanya ng lalaking nasa harapan na nakikipagbuno ng titig sa kanya. Tatlo na kasi ito sa kanyang paningin at kung hindi nito binitiwan ang hawak niyang shot glass, maghahalo ang balat sa tinalupan. Bitawan mo ko. Pagbibigay babala niya sa lalaki. I'm sorry pero Elisa, kailangan mo nang umuwi. Lasing ka na, tiyahatid na kita. Wait. Napakunot ang noo niya na binitawan ng baso at tinaas sa harapan nito ang dalawang kamay. Kilala mo ko? Tanong ni Elisa. Bahagyang umangat ang pang-ibabang labi ng lalaki pero wala naman itong tugon. Mahirap para kay Inigo na mag-explain sa babaeng lasing na ito kaya may nabuting iuwi niya na lang muna. Wala siyang tiwala sa mga lalaking kanina pa nakatingin kay Elisa na para bang hinihintay na mapag-isa ang dalaga sa bar na yun. Panigurado kapag iniwan niya ang babae, tsak siyang babastusin ng mga ito ang dalaga, lalo na at napakaganda nito. Hindi naman siya papayag na mapagsamantalahan ng inosenteng babae. Tara na, iuwi na kita. Mabilis niyang binuhat ang babae pero nagwawala ito. Ayokong sumama sa'yo, sino ka ba? Pinagahampas siya nito sa braso hanggang sa isang grupo ng kalalakihan ang humarang sa kanya. Pre, ayaw sumama sa'yo, di ba? Bakit mo pinipilit? Nanlilisik ang mga mata ng lalaking nasa harapan nila. May tatlo pa itong kasama na naroon naman sa likuran. Nahinto sa pagwawala si Elisa nang makita yung apat na lalaking nakaharang sa lalaki. Kung bakit ay nakadama siya ng takot sa mga ito. Pre, problema namin tong magkasintahan. Wala kayong pakialam. Tugon naman ng lalaki nagpakilalang Inigo sa kanya. Ano daw? GF? Napataas ang kilay niya sa sinabi nitong yun. Marahan siyang inilapag ng lalaki at itinago sa likuran. Sa sinabi ni Inigo, nagtawanan ng apat na kalalakihan. Girlfriend daw? Ulol. Tawa ng tila pinuno ng grupo na ayaw maniwala sa sinabi ni Inigo. Dama na Elisa ang takot na gumapang sa kanyang katawan. Pakiramdam nga niya'y pinagpapawisan siya at unti-unting nawawala ang kanyang pagkalasing. Lalo siyang nagtago sa likod ng lalaki. Ganito na lang, sa labas tayo magsuntukan, wag dito sa loob. Kapag nanalo kayong apat sa akin, ibibigay ko sa inyo yung girlfriend ko. Paghahamon ni Inigo sa apat na lasing, dahilan upang magtawanan ng mga ito. No, ibibigay mo ko sa kanila? Inis niyang tanong sa lalaki na wala nang nagawa matapos nitong hilahin palabas kasunod ang apat na lalaki. Hindi niya tuloy maiwasang magsisi sa pagpunta niya sa bar na yun. Bakit mo pa kasi pinatulan? Ayan tuloy may pasaka. Hindi maiwasang mag-alala ni Elisa kay Inigo. Nasa kondo na sila ng binata dahil doon siya inuwi nito sa halip na sa kanyang kondo. At kahit lasing, pinili niyang gamutin ang sugat nito sa labi. Si Inigo ang nagligtas sa kanya kaya dapat lang siguro na gamutin niya ito. Natalo naman ang apat na lalaki na nakalaban nito kanina pero natamaan naman ng isang suntok si Inigo dahilan para pumutok ang labi na to. Kasalukuyan niya itong nilalagyan ng gamot ngayon. I'm fine. Hindi naman masakit. Pinigilan ni Inigo ang kamay ni Elisa na may hawak na bulak.
Hindi niya maiwasang mapatitig sa magandang mukha ng dalaga, sa namumungay na mga mata nito pababa, sa namumula nito mga labi, at nagliliyab ang buong pakiramdam niya. Gusto niyang angkinin ang mga labing iyon. I know you're not, pero thank you Inigo. You're such a good guy. Siguro kung wala ka, baka kung ano nang ginawa sa akin ng mga lalaking yun. Tapat nitong saad sa kanya. Sa halip na sumagot, tahimik lamang siyang nakatitig dito. Hindi niya maunawaan kung anong damdaming meron siya para sa dalaga. Pakiramdam niya na love at first sight siya rito. Simula kasi nang pumasok ito sa bar kanina, hindi na maialis ang kanya mga mata rito hanggang sa mga sandaling yun. Natitigilan naman si Elisa na napatitig din sa lalaking tulala sa kanya. Dama niya ang pag-iinit ng magkabilang pisngi dahil sa titig na iyon, isang bagay na hindi niya pa nararamdaman kahit sa sinong lalaki. Saglit na nag-usap ang mga mata nila habang pinagmamasdan ang isa't isa. Dala siguro ng kapangyarihan ng alak sa katawan ni Elisa ngayon, kaya tila nagkaroon siya ng kapangyarihang ilagay sa dibdib nito ang kanyang mga kamay. Nagliliyab ang buong pakiramdam niya ngayon at gusto niyang maramdaman ang halik ng lalaking ito. Hindi na mapigil pa ni Inigo ang sarili ng bahagyapang lumapit si Elisa sa kanya at nasasamyo niya ang kakaibang bango nito na nagpainit sa kanyang pakiramdam. Wala naman siyang girlfriend. Handa niya naman pakasalan ng babaeng to, ano man ang magawa niya ngayong gabi. Hindi naman siguro pananamantala kung mangyayari sa kanila iyon. Elisa, I think, hindi niya maiwasang kabigin ng dalaga. Gusto niya talaga ito at hindi niya na kayang kontrolin pa ang kanyang sarili. Walang pagtutol na nararamdaman si Elisa nang kabigin siya ni Inigo. She wanted more than kiss from him. Gusto niyang ibigay ang sarili sa lalaking to bago siya ikasal sa lalaking hindi naman niya mahal at wala siyang nararamdaman. Ano man ang mangyari sa kanila ni Inigo, wala siyang pagsisisihan. You think, Inigo? Naging mapang-akit ang boses niya na lumipat sa balikat nito ang kanyang isang braso. I think I love you, bulong ni Inigo kay Elisa. Kasunod niyang naramdaman ang mainit at malambot na labi ng lalaki. Walang kasing tamis sa unang pagkakataong nahalikan siya ng isang lalaki, and her innocent lips responded. Hindi na nagpakipot pa si Elisa. Never pa siyang nagka-boyfriend, pero she know how to kiss properly at wala siyang pag-aalinlangan ngayong gabi. Ilang sandali pa, dinadala na siya nito sa ibabaw ng kama. At mas nararamdaman na rin niya ang intense ng halik ni Inigo na tila uhaw. Napapapikit siya hanggang sa tuluyan na siyang nagparaya at ipagkaloob ang sarili niya rito. What? Gulat na tanong ni Camila matapos sabihin ni Elisa ang nangyari sa kanila ni Inigo kagabi. Sa kaibigan siya tumuloy pagkagaling niya sa kondo ni Inigo. Iniwan niyang tulog ang lalaki at hindi na siya nagpaalam at para siyang lalagnatin dahil sa masakit na kanyang nararamdaman. Akalain ba naman niyang 7 inches ang haba nito na hindi siya makalakad after na may nangyari sa kanila? Ganoon man, wala naman siyang pinagsisisihan. Yun na ata ang pinaka-the best na nangyari sa kanyang buhay, ang mainit nilang pinagsaluhan ng lalaki kagabi. Yes, bes, and I like it. Malandi niyang pag-amin. Hindi na siya berhen ngayon, pati bibig niya hindi na rin. Halos na magalang naman ang lips niya kakahalik sa kanya ni Inigo. Dama niya pa hanggang ngayon ang matamis na pakiramdam sa kanyang kaloob-looban. Ano? Paano na yan? Ikakasal ka na kay John. Talak nito sa kanya na nandidilat. Actually, pareho nilang hindi pa nakikita si John. Pangalan lang ang alam niya mula sa lalaki. At ang sabi ng kanya mga magulang, makikilala niya lamang ang lalaki before the wedding day. And so what? I don't like John either. But at least before I got married, I was satisfied with someone else's arms. Pagmamalaki niya pa, alam naman niyang kahit maikasal pa sila ni John, walang namamagitan sa kanila at sisiguraduhin niyang hindi mag-workout ang kanilang kasal at wala pang 1 taon, makikipaghiwalay na kaagad siya sa lalaki. Iyon ang kanyang plano. Sa sinabi niya ay napangiti ito. Parang may naglalaro lang naman sa isip ni Camila ngayon. What? Himig pagtatanong niya habang napapakunot ang noo. Nakatitig siya sa kaibigan dahil biglang may sumilay na pilyang ngiti rito. Inayos muna nito ang sarili bago humarap sa kanya. How do I look? Excited nitong tanong, nakangiti pa sa kanya. What do you mean? Lalong nangunot ang kanyang noo. Napairap naman ito. Just look at me and tell me if I look damn pretty. Nakatigwas ang kilay ng best friend niyang Saad na lalong nagpakunot ng kanyang noo. Hindi niya kasi maunawaan ang gusto nitong ipahiwatig sa kanya kung hindi pa iyon ipinapaliwanag. Aakitin nito si Dion para ito ang kusang umatras sa kasal nila at nagustuhan niya ang ideya ng kaibigan.
Ang tanong, magustuhan naman kaya ito ni Dion? Well, maganda naman ang kaibigan niya kapag naayusan at baka nga pumatok ang kanilang plano. Where have you been, San? Bungad ng ina ni Inigo pagpasok pa lamang niya sa bahay. Napansin niya sa bakuran na abala ang lahat na tila ba may gaganaping okasyon. 3 araw din siyang hindi umuwi sa bahay dahil inihintay niyang bumalik si Elisa sa kondo niya pero hindi iyon nangyari. Hindi niya man lang nakuha ang number ng babae at hindi niya alam kung saan ito kukontakin. Anong meron, ma'am? Tanong niya na kay Dion nakatingin. Katabi nito ang kanyang ama. Si Dion ay ang kuya niya at masasabing successful na sa larangan ng negosyo. Ito na yata ang pinaka-workaholic sa pamilya dahil halos sa opisina na ito nakatira. Hindi mo ba alam anak na ngayon na makikilala ng kuya mo ang babaeng pakakasalan niya? Si Elisa Zendaya sa Tornino. Tumatawa ang kanyang ama. Alam niyang nakatakda na ang kuya niyang ikasal sa isang babaeng anak ng kaibigan ng dad niya pero hindi niya alam ang pangalan nito. Tila kinakabahan pa siya nang marinig ang pangalan ni Elisa, hoping na mali ang kutob niya. Hindi siya papayag kapag nagkataon. Well then, I want to meet her also. Aniya sa magulang kaya pareho namang tumango ang mga ito. Sinulyapan niya ang kapatid na prenting nakaupo. Bro, can I talk to you? Pasimple niyang tanong. Sure, tsaka ito tumayo. Nagpatiuna siya rito at lumabas ng malaking pintuan. Tinumbok niya ang pathway patungo sa gilid ng swimming pool. Mula roon, tanaw niya ang nag-aayos ng mga maid sa veranda. Ang iba ay naglalagay ng palamuting bulaklak sa bawat nakahilerang mesa at upuan. Sure ka na bang magpapakasal sa babaeng hindi mo pa nakikilala? Tanong niya agad sa kanyang kapatid. I don't remember when were the last time that you talking to me that you look like concerned. Anitong may tonong panunuya. Namulsa at tinitigan siya sa mga mata. And what did you want me to do first before married? Makipag-date? Come on, Inigo. You know I don't have time for that. Sinundan pa nito iyon ng mahinang tawa. Oo nga pala noon pa man, wala itong hilig sa mga babae. Paniguradong sino man ang pakakasalan nito, mabuboryo kasama ang kapatid niya. Walang magandang naghihintay sa magiging relasyon nito sa kapatid niya dahil puro trabaho ito, although mabait naman ang kanyang kapatid. Kung ganun, congrats bro and best wishes. Nakipagkamay siya rito. Hindi pa man niya nasisigurong si Elisa nga iyon dahil kapag nagkataon, hindi siya papayag. Nginitian naman siya ng kanyang kapatid. Thanks bro. I know naman na magugustuhan ako na mapapangasawa ko. Confident nitong Saad kasabay ang matamis ng ngiti. Gumanti lang siya ng ngiti bago siya inakbayan pabalik sa loob ng bahay. Samantala nakabihis na si Elisa para sa kanilang lakad ngayon para sa dinner kung saan makikilala na niya ang lalaking mapapangasawa. Walang iba kundi si Dion Valdemar. Kaya naman masayang-masaya ang kanyang mga magulang sa pagpayag niya sa kagustuhan ng mga ito na magpakasal sa lalaki. Pero lingid sa mga magulang ay may plano sila ni Camila. Isasagawa nila ang plano before the wedding. Ganda-ganda mo anak ko. I'm sure magugustuhan ka ni Dion tonight. For sure, magmamadali siyang ikasal kayo. Masayang salubong sa kanya ng ina sa may dulo ng hagdanan. Ang ama naman niya ay nakangiti sa kanya. Halatang masaya rin. Thank you ma'am. At habang nagbabiyahe sila, abot-abot ang kanyang kaba sa hindi maunawa ang rason. Mula sa kinatatayo ang teres, tanaw na Inigo ang pagpasok ng isang puting sasakyan kung saan lula nito ang pamilyang Zendaya at naroon ang babaeng mapapangasawa ng kapatid niyang si Dion. Inisang lagok niya ang laman ng kupita at nahigit ang pagkakahawak noon nang makita ang pagbaba ng isang magandang dilag na bumihag sa puso niya una pa man niya itong makita. Elisa? Bulong niya na biglang gumuhit ang sakit sa kanyang puso. Hindi matanggap na ito yung babaeng mapapangasawa ng kanyang kapatid. Pinilit na mangumiti ni Elisa sa pagkakita sa magarang bakurang napapalamutian ng magagandang bulaklak kung saan naghihintay ang pamilyang Valdemar. Ganun ba ka-special para sa mga itong gabing yun? Nakipagbeso sa kanyang ina ni John na si Mrs. Valdemar at niyakap naman siya ng kanyang magiging father-in-law at si John matamis itong nakangiti sa kanya. Pleased to meet you, Elisa. Dama niya ang pagpisil nito sa kanyang palad nang hawakan iyon upang kamayan siya. Nag-init ang magkabila niyang pisngi. Bakit pakiramdam niya? May naglalaro sa kanyang sikmura. Hindi iyon ang inaasahan niyang mainit na pagtanggap sa kanya ni Dion. Inaasahan niya kasi ang malamig nitong trato sa kanya pero hindi naman pala. At siguro walang babaeng hindi gugustuhin ang isang John na katulad nito. Napakagwapo at bumagay ang matured nitong aura. Tipong ito yung klase ng lalaki na magseseryoso sa isang relasyon.
Iginaya kaagad sila sa harap ng mesa kung saan may nakahaing masasarap na pagkain. Dama niyang welcome siya sa pamilya ni Dion. Magiliw kasi ang mag-asawa sa kanya. Habang abala sa pag-uusap ang magulang nila, inaalalayan naman siya ni John pag-upo sa isang silya. "I hope you like the food," ang sabi nito at hinawakan siya sa isang kamay. Nginitian niya naman ito. Naibalibag naman ni Inigo ang hawak na kopita upang magkalasog-lasog yun. Kita niya kasi ang pakikipagpalitan ng matamis ng ngiti ni Elisa sa kapatid niya at hindi niya inaasahang selos na mararamdaman sa mga sandaling yun. "Matilda, tawagin mo si Inigo. Sabihin mong dumating na ang bisita at kakain na kamo." Utos ni Mrs. Valdemar sa maid dahilan para kabahan si Elisa. Pamilyar sa kanya ang binanggit na pangalan ng ginang pero imposible namang si Inigo ang lalaki na ka-one night stand niya ng gabing yun. Wala naman siyang alam na may kapatid si John. Hindi nabanggit sa kanya ng kanyang mga magulang. Tumalima ang maid kaya nawala na siya ng kibo. Samantalang busy ang tatlo sa pag-uusap about business habang siya naman hindi mapalagay hanggat hindi niya nasisigurong maling Inigo ang kanyang makakaharap. Subalit na higit niya ang paghinga pagkakita sa gwapong lalaking papalabas sa pintuan pagkalipas lamang ng 5 minuto at halos hindi kumurap sa pagkakatitig ang nag-aarok nitong mga mata. "Inigo, iho, meet Elisa, ang babaeng nakatakdang mapapangasawa ng kuya mo." Galak na wika ni Mrs. Valdemar. Dagli siyang nagbaba ng tingin na tila napapaso sa titig nito. Bakit ganun? Bakit si Inigo? Ngumiti si Inigo at siya ay nilapitan. Pakiramdam niya sa mga sandaling yun para siyang mauupos na kandila sa kinaupuan. Ang lalaking ito ang pinag-alayan niya ng kanyang katawan. "Nice to meet you, Elisa." Napakislot siya nang kunin ni Inigo ang isang kamay niya at dalhin sa labi nito. Napaso siya sa ginawa ng lalaki kaya nahablot niya ang kamay niya at itinago iyon sa ilalim ng mesa. Abala ang mga ito sa pagkukwentuhan at hindi sila napapansin ng tatlo ni Inigo habang kumakain. Sa kanya nakatingin ng lalaki at kahit anong tango niya rito at saan ibaling ang muka, alam niyang sinusundan siya nito ng tingin. Matapos kumain, nagpaunlak siyang isayaw ni Dion. Isang bagay daw iyon upang sila ay magkakilala. Marahan itong hinapit ang kanyang bewang at hinawakan ang kanyang palad. "I like you." Nakangiting pag-amin ni John sa kanya kaya napatunganga siya rito. Anong mangyayari? Hindi yun ang kanyang inaasahan. "Talaga?" Hilaw siyang tumawa. Pinag-iisipan niyang gumawa ng bagay na pwedeng ma-turn off ang lalaki. Hindi siya nito dapat magustuhan para hindi matuloy ang kasal nila. "Yeah, hindi pa man kita nakikilala personally pero marami nang nakakwento sa akin si Dad tungkol sa'yo." Masayang sabi ng lalaki. Napangiwi siya. "Sinabi din ba ng mga magulang mo na tamad ako, hindi marunong maglinis at magluto? Ang alam ko lang naman ay magwaldas ng pera kaya nalugi yung factory ng ama ko." Sinubukan niya itong ma-turn off at pinagdasal niya na umatras ito sa kanilang kasal. "No problem, Elisa. I have a lot of funds and I'm sure hindi mo kayang ubusin yun. Besides, kaya kong kumuha ng 3 katulong para gumawa ng gawaing bahay." Nakangiti nitong saad. Walang bakas na na-turn off ito sa kanya. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang palapit sa kanila si Inigo kaya parang nanigas siya sa kinatatayuan niya ngayon. Mahigpit siyang napahawak sa kamay ni Dion. "What's wrong?" Pagtataka nito nang maramdaman ang kanyang reaksyon. I think I like you also." Wika niya rito. Mali, bakit niya nasabi yun? Gusto niyang mapakamot sa ulo. "Really?" Umaliwalas ang anyo nito. "Kuya, pwede ko bang isayaw si Elisa?" Magsasalita pa sana siya pero nakalapit na sa kanila ng tuluyan si Inigo kaya natigilan siya at pareho silang napatingin kay Inigo na ngayon ay mariing nakatitig sa kanya. "Sure bro," ang sabi ni Dion kaya kinabahan pa siyang lalo nang bitawan siya ng lalaki at hapitin siya kaagad ni Inigo. Bakit parang galit yata ito sa kanya? "Bali wala lang ba sa'yo ang nangyari sa atin, Elisa?" Nanood sa buong kalamnan niya ang init ng titig ni Inigo nang lalo pang hinapit siya nito sa bewang. "Inigo, I'm sorry. Yung nangyari sa atin wala lang yun. Kahit sabihin ko sa yung mahal na kita ng gabing yun." Natigilan siya habang nakatitig sa mga mata nito na binabasa ang sensiridad sa mga mata ni Inigo at nababasa niya na nagsasabi ito ng totoo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa pagkakataong yun habang nakikitang nasasaktan si Inigo. Mahal niya ba ang lalaking to? Walang tugon na nakatitig lamang siya sa lalaki. Anong sasabihin niya? "Huwag kang magpapakasal kay Kuya Dion. Elisa, hindi ako papayag kung kinakailangang sirain ko yung kasal niyong dalawa gagawin ko." Pukaw nito sa kanya.
Hindi mo alam yung sinasabi mo, Inigo. Si Dion ang daan para hindi bumagsak ang paluging negosyo ng dad ko. Kapag hindi ako nagpaksal sa kanya, isa na kami pupulutin. Naguguluhang siyang napatitig rito. Kung ganon, sa akin ka magpakasal. Isa din naman akong Valdemar. Kaya ko ring sagipin ang paluging negosyo ng dad mo. Pero kay John ako'y pinagkasundo ng magulang mo. Sana, kung alam ko lang na magkapatid kayo, ikaw na lamang yung pinili ko. Then choose me, Elisa. Sabihin mo sa dad mo na may nangyari sa atin at akong bahala kay Kuya John. No, hindi ko kaya. Ano na lamang ang sasabihin? Tell me that you love me, Elisa. At ako nang bahala sa lahat. Ilalayo kita dito, promise. Lumipat sa pisngi niya ang magkabilang palad ni Inigo. Oh, bro! Pahila siyang inilayo rito ni John na hindi nila namamalayang nakalapit na pala sa kanilang dalawa. Tila hindi nagustuhan ni Dion ang ginawa sa kanya ng lalaki. Naramdaman siguro ang seryoso nilang pag-uusap ng kapatid nito. Are you okay? Nag-aalala si John sa kanya at alam niyang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Come here. At iginaya na siya nito palayo kay Inigo. Nag-iwan pa ng masamang tingin si John sa kapatid at ayaw naman niyang maghinala si Dion. Iniwasan na lamang niyang mapalingon sa lalaki. Gusto niyang siguraduhin ang nararamdaman niya para kay Inigo. Mahal na nga yata niya ang lalaki. Lumipas pa ang ilang oras na pag-uusap ng kanyang parents bago sila umalis. Hindi niya na nakitang muli si Inigo. Pwede ba tayo mag-usap, bro? Sinadya ni Inigo na hintayin sa silid si John at nagulat pa ito sa pagkakita sa kanya. About what? Walang ganang tanong ni John kay Inigo. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at hinubad ang suot na sapatos. Simula nang makita nito si Elisa kanina, pansin niya ang ibang tingin nito sa dalaga at hindi niya nagugustuhan yun. Mahal ko si Elisa. Walang gatol nitong saad. Hindi na nagulat pa si Dion. Halata naman at napansin niya iyon. Kung sa tingin mo uurong ako sa kasal, well, I'm sorry bro. Gusto ko si Elisa. And she feel the same. Total sanay ka naman na sa fling. Maghanap ka na lamang ng pampalipas oras. Nagulat siya nang kwelyuhan siya nito. Noon pa man, pikon ang lalaki at kilalang barumbado ang kapatid niya. Kung dati, kaya niya itong pagpasensyahan, ngunit ngayon ay hindi na. Mabilis niya itong tinulak bago suntukin kaya nabalandra ito sa kanyang kama. Irespeto mo yung babaeng pakakasalan ko, Inigo. Hindi ko hayaang hawakan mo pa siyang muli katulad kanina. Tandaan mo, ako ang kuya rito. Tsaka niya ito tinapon palabas ng kanyang silid. Sapo ni Inigo ang panga na tinamaan ng malakas na suntok ng kanyang kapatid. Wala namang nakapansin dahil nasa kwarto na ang kanyang mga magulang. Ang mga katulong naman ay abala sa pagliligpit. Bumaba siya ng hagdan at tuloy-tuloy sa labas ng bahay. Gusto niyang makausap si Elisa. Hindi siya papayag na magpakasal ito sa kanyang kuya. Napabuntong hininga si Elisa habang nag-iisa sa teres. Iniisip niya ngayon ang kaganapan kanina sa dinner date nila ni John kasama ang pamilya nito at si Inigo. Hanggang ngayon, nabibigla pa rin siya at hindi makapaniwala sa nangyari. Ikakasal siya kay John pero naipagkaloob niya ang sarili sa kapatid na to. At mahal siya ni Inigo. Napahilamos siya sa kanyang muka nang gumapang ang tila mainit na bagay sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Inigo ang gusto nito at gusto niya itong makausap. Lilinawin niya ang tungkol sa kanilang dalawa. Gusto niyang ilihim na lang at ibaon sa limot ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Inigo. Pero pakiramdam niya ngayon, gusto niya itong makita. Lalo siyang hindi makatulog sa tinatakbo ng kanyang isipan. Kasalukuyan namang nasa tapat ng gate ni na Elisa si Inigo sa mga oras na iyon. Tahimik ang kabahayan. Hindi siya sigurado sa gagawin pero bumaba siya at nag-doorbell. Good evening, kaibigan ako ni Elisa. Pakisabi nga, gusto ko siyang makita at makausap. Magalang na bungad niya sa katulong habang siya ay nakangiti. Pinagmasdan siya nito ng tingin. Anong pangalan? Masungit nitong tanong sa kanya. Inigo. Alanganin niyang tugon. Hindi alam kung haharapin siya ni Elisa kapag nagpakilala siya. Pero kailangan niyang gawin yun. Kung hindi, baka mawala ang babae sa kanya. Pipigilan niya itong magpakasal sa kapatid niya. Sige ho. Tinalikuran na siya ng maid matapos pagsarhan ng pintuan. Nagbuga siya ng hangin habang nakasandal. Madilim sa parting kinalalagyan niya dahil sa mataas na halaman sa labasan ng bahay. Kaya hindi niya agad napansin si Elisa na lumabas ito ng bahay. Elisa, hinila niya ito palapit sa kanya at kita niya kaagad ang gulat nitong reaksyon. Inigo, anong ginagawa mo dito? Nanlalaki ang mga mata nitong tanong. Sa halip na sumagot,
Dinala niya ito sa kanyang sasakyan sa kabila ng pagpupumiglas ng babae at pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang kondo. Wala namang makapang-pag-aalala si Elisa nang sumama kay Inigo. Alam naman niyang hindi siya nito sasaktan dahil ayon nga sa lalaki, kakausapin lamang siya nito. Isang bagay na gusto rin naman niyang linawin sa lalaki. Ang totoo, hindi naman niya gustong magpakasal kay Dion, kundi sinusunod niya lamang ang kagustuhan ng mga magulang. Pero malaking gulo kung malalaman ng lahat ang namagitan sa kanila ni Inigo. Nahirapan siya sa gulong na pasukan, lalong naging mahirap ang kanyang sitwasyon. Pero inakala niya lang palang makakapag-usap sila ni Inigo dahil pagpasok nila sa kondo, kinabig siya kaagad ng lalaki. Dama niya ang pananaklab ng labi na to. Ang nakakapagtaka, wala siyang pagtutol na nararamdaman, kundi pananabik na madamang muli ang nakakabaliw na pakiramdam sa mga bisig ng lalaki. I love you, Elisa. Masuyong usal nito habang pinapatakan siya ng halik sa pisngi kasabay ng mahinang ulos sa ibabaw niya dahil sa muli ay nagparaya siyang madala ni Inigo sa dako pa roon at ngayon sigurado na siya sa damdamin niya para sa lalaki. Mahal niya ito. Hindi naman siguro siya magpapatangay sa init ng mga halik nito sa pangalawang pagkakataon kung wala siyang nararamdaman para dito. Pagkatapos ng namagitan sa kanila, magdamag lamang silang magkayakap na nakatulog dahil sa pagod. Nagising na lamang si Elisa na wala sa tabi niya si Inigo kinabukasan. Napabalikwas na lamang siya ng bangon. Good morning, love. Isang boses mula sa bumukas na pintuan. Galing pala sa banyo ang lalaki at halatang katatapos lamang nitong maligo. Nagiinit tuloy ang pisngi niya habang hindi maiwasang pukulin ng tingin ang magandang hubog ng katawan na to. Mula sa matitigas nitong tiyan, pababa sa V-line. Narinig niyang tumikhim ang lalaki kaya nag-iwas siya ng tingin dito. Do I look yummy? Mapanood yun itong tanong sa kanya habang parang modelong naglalakad palapit sa kanyang kinalalagyan. Pakiramdam niya, nanunuyo ang kanyang lalamunan. Parang gusto niya ng kape habang nakikita ang pandesal nito sa tiyan. Gosh, Elisa, ano bang iniisip mo? Bulong ng kanyang utak. Bigla siyang sumeryoso at pinakawalan ang isang saway na titig dito. Inigo, we have to talk. Dama niya ang pangangatal ng boses. Paano ba naman kasi? Tuluyan nung nakalapit sa kanya ang mapang-akit na lalaki at nilalandi siya na to. Yes, love. We have to talk. Pagsang-ay naman ni Inigo na may makalaglag panty ng ngiti. Tinabihan siya nito sa ibabaw ng kama at ang kuneho, hinapit kaagad siya sa bewang kaya para siyang sinilaban. Biglang rumagasa ang apoy sa kanyang ugat. Ganun man, pilit niyang kinalma ang sarili. Hindi siya magpapadala sa init ng katawan. May kinakaharap pa siyang problema ngayon. Ikakasal siya sa iba pero nasa piling siya ng lalaking mahal niya. Pagtataksil pa rin ang ginagawa niya. Nagbihis siya at umuwi na bago pa mapansin ng kanyang mga magulang na wala siya sa bahay. Pinayagan naman siya ni Inigo pero ang sabi nito, magkita sila mamayang gabi. Tahimik siyang dumating sa bahay at nagkulong sa kwarto. Mabuti at walang nakapansin sa kanya. Yes, friend. Don't worry, ako nang bahala kay Dion. Nasa kabilang linya ang kanyang kaibigan ngayon at tutulungan siya nito para hindi matuloy ang kanilang kasal. Tinawagan niya si Dion na makikipagkita siya ngayong gabi sa isang bar pero hindi siya darating. Bagkus, si Camila ang pupunta at ang plano nito, aakitin nito si Dion sa kung papaanong paraan ang gagawin ni Camila. Hindi niya alam, basta maghihintay na lamang siya ng sasabihin nito. Pasado alas 7 ay nasa bar na si Dion. Sumalubong sa kanya ang maingay na musika mula sa loob ng lugar. Aaminin niyang first time niyang pumasok sa ganoong lugar dahil busy naman siyang tao. Naisip niya tuloy kung papaano sila makakapag-usap ng maayos ni Elisa sa ganoong lugar na napakaingay. Aayain na lamang niya marahil ang dalaga mamaya sa isang private na lugar. Gusto rin naman niyang makilala ng maayos ang babae bago sila ikasal. Naghanap siya ng mapupwestuhan at napili niyang isang bakanting table malapit sa entrance upang mapansin kaagad siya ni Elisa kapag dumating na nga ito. Nagmasid muna siya sa paligid at baka naroon si Elisa. Subalit nabigo siya hanggang sa naisipan niya itong tawagan. Subalit walang tugon at panay ring lamang ang cellphone. Pasado alas 8 na ng gabi bago siya nainip sa paghihintay kay Elisa. Patayo na sana siya nang may babaeng bumalandra sa kanyang harapan. Halatang lasing ito. Nakaramdam siya ng pag-aalala kaya ito'y kanyang inalalayan. Miss, are you okay? Hawak niya ito sa magkabilang balikat pero napakislot siya nang umikot sa leeg niya ang braso ng babae. Sir, pwede mo ba akong ihatid? Hindi ko na kasi kayang tumayot mag-drive. Pakiusap ng babaeng lasing. Ikinabigla niya pa ang paghaplos ng mainit nitong palad sa dibdib niya na pumasok sa kanyang pulo. Pero hindi na lamang niya iyon pinansin. Wait lang miss,
Ikukuha kita ng taxi. Tinapik niya na ang mukha nito dahil pumikit na ito at halatang natutulog. Nasapo niya ang kanyang noo na kinuha ang cellphone at nag-text kay Elisa na darating siya pero maliliit lamang ng kaunti. Binuhat niya na ang lasing at walang malay na dalagat dinala sa kanyang kotse. Wala siyang ideya kung saan ito ihahatid, lalo na at tulog ang babae, kaya dinala niya ito sa kalapit na hotel. Pwede niya na itong iwanan pagkatapos nun, safe naman ito doon. Matapos makapag-check-in ay buhat niya na itong dinala sa isang silid. Napagkamalan pa nga silang mag-asawa. Pwede naman niya itong iwanan na lamang sa bar pero hindi naman kaya ng kanyang konsensya. Baka pagpiestahan ito ng mga lasing doon. Laking pasasalamat niya nang marating ang kwarto at mailapag ang babae sa ibabaw ng kama. Napatitig pa muna siya rito bago naiiling. Ano naman kaya ang problema nito at nagawang uminom? Nasa ganoong pag-iisip si Dion nang dumilat ng dahan-dahan ng babae. Namumungay ang mga mata nitong iginala ang paningin. Tatayo na sana siya upang magpaalam sa babae, subalit laking gulat niya nang bumangon ito at naghubad ng damit. Hey wait! Balak niya sana itong pigilan, kaso lumapit ito at bigla na lamang siyang hinalikan sa labi. Nalasahan kaagad niya ang alak na ininom ng babae na naghatid ng init sa kanya. Nabuwal siya sa pagkakaupo at sabay silang napahiga sa ibabaw ng kama at dumagan sa kanya ang malambot na katawan ng babae. Bigla na lamang siyang nilamon ng hindi maipaliwanag na sensasyon buhat sa babaeng to at dahil sa nangyari, nawala sa isip niya si Elisa. Samantala pabalik-balik na sa kanyang silid si Elisa habang hinihintay ang tawag ni Camila. Gusto niyang malaman kung anong nangyari sa plano nilang magkaibigan. Successful kaya ito? Lumipas pa yung isang oras, nag-text sa kanya si Dion at sinabing mahuhuli ito ng kaunti. Nakahinga na nga siya ng maluwag. Sigurado siyang nakuha na ni Camila ang pansin ni John. Pero ang tanong paano? Kalaunan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Inigo. Pero hindi niya muna ito sinagot kahit na nasasabik na siya sa lalaki. Gusto muna sana niyang siguraduhin hindi sila maikakasal ng kapatid nito. Pero ang kulit ni Inigo, nakailang miss call muna ito bago siya napilitang sagutin. Hi love, I'm sorry kung naabala kita ha. Malamyos ang baritonong boses ni Inigo sa kabilang linya. Inaakala siguro nitong natutulog siya. Anong kailangan mo Inigo? Nanlalamig niyang tanong pero deep inside, namimiss niya ang lalaki. Kailangan niya munang supili ng nararamdaman para rito hanggat hindi niya nabibigyan ng solusyon ang tungkol sa kanila ni John. Sa ngayon, hindi mo na siya makikipagkita sa lalaking mahal. Kinabukasan, nagisna na lamang ni Dion ang sarili sa ibabaw ng kama kasama ang isang babaeng nagalaw niya sa nagdaang gabi. Napabalikwas ng bangon si Dion at agad na pinulot ang mga gamit na nagkalat sa may sahig. Isa-isa niyang sinuot yun tsaka iniwan ang natutulog pang babae. Hindi niya dapat ito pinatulan, lalo pa at ikakasal na siya kay Elisa. Maling-mali na nagpadala siya sa tukso. Ngayon niya lamang naalalang may usapan sila kagabi ni Elisa. Habang nasa elevator palabas ng hotel, ay kinontak niya ang babae. Gusto niyang humingi ng tawad, hindi niya alam kung papaano haharap sa babaeng nakatakdang ikasal sa kanya dahil pakiramdam niya ay nagkasala siya rito. 3 miss call mula kay John ang nakita ni Elisa sa kanyang cellphone paglabas niya ng banyo sa umagang yon. Tinawagan na lamang niya ito matapos makapagbihis. Actually, tawag ni Camila ang iniintay niya para sa magandang resulta. Dion, bungad ni Elisa nang muli itong tumawag. Magkita tayo ngayon please. Nahimigan niyang problemado ang boses ni John sa kabilang linya. Okay, magbibihis lang ako. Tugon naman niya rito. Susunduin na lang kita dyan, okay? Nagkipit balikat siya nang maibaba ang kanyang cellphone. Bakit pakiramdam niya hindi magandang nangyari kagabi? Nalaman kaya ni John na pakana nila na may plano sila ni Camila na hindi maganda? Kailangan niya maghanda ng sasabihin kay Dion. Nagready na siya at nagpaalam sa mga magulang na magkikita sila ni Dion. Kaya naman, masayang masaya ang kanyang mga magulang. Ibig sabihin nito anak, nagkakasundo na kayo ni Dion? Parang kinikilig ang kanyang ina. Napangiti siya. Minsan iniisip niyang naging masaya naman ang mama niya sa kanyang daddy kahit fixed marriage lang din ang mga ito. Pero sa palagay niya, hindi siya magiging masaya kung kay Dion siya magpapakasal, lalo at si Inigo ang kanyang mahal. At sana kapag nalaman ng mga magulang niya ang nangyari sa kanila mismo ng kapatid ni Dion, mapatawad siya ng mga ito. Dahil nakapag-desisyon siyang gagawin niya ang lahat para lamang hindi matuloy ang kasal nila ni Dion. Yes ma'am, nakipagbeso na siya matapos sagutin ang tanong nito. At hihintay na lamang niyang lalaking susundo sa kanya sa veranda. Baka mamaya, madagdagan pa ang kasinungalingan niya sa kanyang ina.
Wala naman sa kinalalagyan ni Inigo, tanaw niya ang saktong pagdating ng Kuya Dion niya upang sunduin si Elisa. Naroon din kasi siya sa bahay ng mga Zendaya para sunduin ng babae. Hindi sila nagkita kagabi kaya nasasabik na siya rito. Dahil rito, nakadama siya ng selos at umalis na lamang. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Elisa kay Dion nang makarating sila sa isang restaurant. Inanyayahan siya nitong mag-breakfast at kasalukay na silang nag-aalmusal. Saglit siya nitong tinitigan na tila may gustong sabihin. Katunayan, kinuha ni Dion ang isa niyang palad. I really like you, Elisa. Pagtatapat nito sa kanya, napatango naman siya. Hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin ni Dion. Okay. Mahina niyang tugon. Pero nagkasala ako, Elisa. Kaya hindi na ako nakabalik sa bar kagabi dahil may hinatid akong babae at dagdag nito pero hindi maituloy ang sasabihin at apologetic na tumingin muna sa gawin niya. Parang alam na niya ang nangyari at sunod nitong sasabihin. Kung ganoon, nagtagumpay si Camila. At ano Dion? Tanong niya sa problemadong lalaki. Gusto niya kasing marinig na umuurong na ito sa kasal. Hindi naman siguro siya mapipilit ng mga magulang na magpakasal kung si Dion na mismo ang umaayaw. May nangyari sa amin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pinatulan ko siya pero Elisa, hindi ko ginustong lokohin ka, I'm sorry. Natulala siya. Nagawa ng kaibigan niyang ipain ang sarili dito. Naku, makukutusan niya talaga ito. Pero sa kabilang banda, tuwang-tuwa siya. Paniguradong hindi na matutuloy ang kasal nila. Sa isipang yon, nakadama rin siya ng lungkot. Si Dion kasi ang inaasahan ng kanyang mga magulang na sasalba sa kanilang negosyo. Don't worry, Elisa. Gusto ko pa rin ituloy ang kasal. Kalaunan ay saad ni John at napansin siguro nitong siya ay nalulungkot. Ano? Paano kung mabuntis ang babaeng nagalaw mo? Exaggerated niyang tanong. Siyempre, concerned din naman siya sa babaeng nagalaw nito, lalo na at kaibigan niya iyon. Saglit na tigilan si Dion at halatang nag-iisip na wala na pareho ang atensyon nila sa pagkain. Halata kasing problemado si Dion. Bago sila nagkahiwalay, sinabi ng lalaki na kahit anong mangyari, matutuloy pa rin ang nakatakda nilang kasal. Kahihiyan ng bawat pamilya nila kung mauudlot ang kasal nila. Kaya naman, sinisiguro iyon ni John sa kanya. Sa halip na umuwi si Elisa pagkatapos nilang magkita ni Dion, tumuloy siya sa bahay ng kaibigan. Nadat na niya pa itong nakahiga sa sarili nitong kama at tila mainiindang sakit. Hindi pa nga ito nakakapagbihis, mukhang amoy alak. Wala sa usapang isusuko mo kay Dion ang pagkaberhen mo, gaga ka. Inis na itong tinalakan at gustong gusto niya itong sabunutan. Well, I'm sorry kung sinilo ko yung mapapangasawa mo. Ang hot kasi nito tanggwapo, matikman man lang. Masaya pa nitong saad at ang bruha kinikilig pa. So paano ka ngayon? Hindi nagtagumpay ang plano mo dahil sinabi sa akin ni Dion na itutuloy pa rin ang kasal. Gigil ang kanyang boses. Napasimangot ang magandang mukha ng kaibigan. Akong bahala, di guguluhin ko yung kasal niyong dalawa. Napakadali naman yun. Ngisi nito, tsaka bumangon mula sa kama pero nakita niya ang pagngiwi ng kaibigan. Naiinis naman niya itong tinignan. Gagawa ka ng eksena? Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo, Aber? Ang anak nilang edukada na pinag-aral sa magandang eskwelahan, manggugulo lang sa kasal ng best friend niya? Gusto mo bang ma-headline? Nakapamewang niyang talak sa harapan na to. Kung bakit ay napangisi pa ang kaibigan niya na tila ba may masama na namang pinaplano at kinakabahan siya rito. Umalis ka na, friend. Pupuntahan ko si Dion. Di ka naman siguro magsiselos, di ba? Pagtataboy pa nito sa kanya. Nandilat ang kanyang mga mata. Gosh, wag mong sabihin gusto mong ulitin. Masama niya itong tinignan na tila nahirinan. Sira, masakit pa kaya? Pero carry na rin kung bet niyang ulitin namin. Tatawa-tawa pa nito na may kasamang kilig. Patay na. Mukhang tinamaan ng best friend niya sa mapapangasawa niya. Mukhang nagkaroon siya ng malaking problema. Kinuha nito ang cellphone at balak tawagan si Dion pero pinigilan niya ito tsaka pinandilatan ng mga mata. Baka lang kasi nakakalimutan ni Camila na plano nilang siluin si Dion. Bes, wag na wag mong mababanggit kay Dion na magkakilala tayo ha. Kakalbuhin talaga kita dyan. Inirapan siya nito. Siyempre hindi no, kaya nga umalis ka na. Masakit tong gitna ko, magpapahilot lang ako kay Dion. Sabay ngisi ng kaibigan. Go away friend, just leave okay? Mamaya, madatnan ka pa ni Dion dito. Tuluyan na itong bumangon at itinulak na siya palabas ng silid. Napilitan naman siyang umalis at naiiling. Habang nasa meeting si Dion, dama niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Pagkatapos na makipagkita kay Elisa kanina,
Umuwi na lamang siya sa bahay, naligot nagbihis tsaka dumiretso sa opisina. Sinantabi na lang muna niyang problemang bumabagabag sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, nadawit siya sa isang babae kung kailan ikakasal na siya. Pilit niyang inignora ang tawag ng kung sino sa kanyang cellphone dahil nakapokus ang atensyon niya sa proposal ni Mr. Pascual sa kanyang company. Matapos ang meeting niya, tsaka lamang niya pinansin ang cellphone at nasa 5 missed call na iyon. From unknown number. Pabalik na siya sa office noon nang mahagip ng paningin si Inigo galing sa opisina ng kanyang ama. Bro, tawag niya sa kapatid. Gusto niya talaga itong makausap tungkol kay Elisa. Huminto ito sa paglalakad at siya ay nilingon. Napakunot noon naman si Inigo pagkakita kay Dion. Bro ang tawagan nilang magkapatid dahil 2 taon lang naman ang kanilang agwat. Halos magkasing laki lamang sila. Ganoon man, nirerespeto niya ito bilang nakakatanda niyang kapatid. Pero dahil kay Elisa, nakadama siya ng pagkamuhi rito. Katunayan, ilang araw niya na itong hindi kinakausap pero hindi ibig sabihin noon isusuko na niya ang babaeng mahal. May plano na siya para sa araw ng kasal ng dalawa na tanging siya lamang ang nakakaalam. Bakit? Walang gana niyang tanong sa kapatid na tinignan ang suot na orasan. May lakad siya dahil inutos ng kanyang ama na pumunta siya sa production area. Pwede ba tayong mag-usap? Busy ako. Wala pa rin gana niyang tugon bago ito tinalikuran. Hanggat hindi nito isinusuko sa kanya si Elisa, wag itong umasang magiging maayos ang relasyon nila. Mag-usap tayo kapag hindi ka na busy. Habol nito sa kanya at sa puntong ito, nararamdaman niyang pagnanais nitong siya ay makausap. Sige mamayang gabi, magkita tayo sa dati. Sabi na lamang niya bago ito tuluyang iniwan na tinungo ang elevator kahit hindi malinaw sa kanya kung ano ang kanilang pag-uusapan. Napabuntong hininga si Dion nang tuluyang tumalikod si Inigo. Sinundan niya pa ito ng tingin hanggang sa makapasok ng elevator tsaka pumihit siya patungo ng kanyang opisina. Naagaw na naman ang atensyon niya sa pag-vibrate ng kanyang cellphone. Tumatawag na naman ang may-ari ng unknown number. Napilitan niya itong sagutin. Hello? Please, puntahan mo ko dito sa kondo ko. I feel sick. Paos na boses ng babae sa kabilang linya na nagpakunot ng kanyang noo. Who's this? Tanong niya at napakunot ang noo. Gosh, it's me Camila. Ako yung babaeng nakatabi mo nung nakaraang gabi. Pagpapakilala nito, kaya parang binuhusan ng mainit na tubig ang kanyang pakiramdam. Camila? Usal niya. Nakakatuwa lang isipin na nakuha niya na ang lahat-lahat sa babae bago niya pa ito makilala. Ang bilis naman yata nitong makuha ang kanyang number. Pati yata puso niya ay nakuha na to. He's wondering why. Siguro kasi siya lang naman ang nakauna sa babae. Na-enjoy niya ng husto ang moment na ito ay kasama. He can't forget her angelic face habang ito'y inaangkin niya kagabi. Nasa isip niya ang bawat halik na to. Kalaunan, napahikbi ito sa kabilang linya kaya nakadama siya ng pag-aalala. Lalo na nang sabihin nitong masama ang pakiramdam ng babae. Kaya nagmamadali niyang tinungo ang nasabing address ni Camila. Nagdala na rin siya ng pagkain para dito dahil sinabi nitong hindi pa ito kumakain. Sumalubong kaagad dito sa kanya ng yakap at tuwang-tuwa sa pagdating niya. Alanganin siyang gumanti ng yakap dito. Napaka-sweet nito sa kanya kahit na hindi pa naman talaga sila totaling magkakilala. Nang matapos kumawala, dinala siya nito sa sofa at pinaupo ron. Kinuha din nito ang mga dala niyang paper at ipinatong sa ibabaw ng center table bago siya tinitigan. I'm sorry Camila, hindi ko sinasadya yung nangyari kagabi. You'd kiss me and I couldn't stop myself at... Gusto kita Deo. Putol ni Camila sa sasabihin niyang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Matagal kitang inistok at noong makita kita sa bar kagabi, hindi ko na sinayang ang pagkakataong masolo ka. Dagdag pa nito sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sariling mapatitig dito. Para kasing may mainit na bagay na humahaplos sa kanyang puso sa sinasabi nito. Bakit ngayon pa ito dumating sa buhay niya kung kailang siya ay ikakasal na? Matagal nitong sinalubong ang kanyang titig. Camila, I'm getting married. Pagtatapat niya rito. Hindi nga alam ni Camila kung umaacting pa ba siya sa harap ni Dion dahil tila karayom sa puso niya ang katotohanang ikakasal na nga si Dion pero alam niyang kaya niya pa itong pigilan. Mahal mo ba siya? Tanong ni Camila sa lalaki dahil sigurado naman siyang hindi ito mahal ng kaibigan dahil si Inigo ang mahal ni Elisa. Kulang na nga lang, sabihin niya sa lalaki ang totoo. Hindi niya makontrol ang sarili pagkatapos ng may namagitan na sa kanila kagabi. Palagay niya, mahal niya na talaga si Dion. Kinuha ni Dion ang palad ni Camila at saka pinisilyon. Alam niyang may punto si Elisa sa sinabi nito sa kanya noong nagdaang gabi na maaaring magbunga ang nangyari sa kanila ni Camila
at hindi niya hayaang pabayaan ang responsibilidad niya sa babae. Aayusin ko muna yung tungkol sa bagay na ito, Camila. Tsaka natin pag-usapan ng tungkol sa atin. Nagliwanag ang anyo nito tsaka mabilis na yumakap sa kanya. Thanks, Dion. Tsaka lumitaw ang maganda nitong ngiti sa labi na kinangisi niya. Hindi niya maiwasang mapangiti. Pagkuwan, inaya niya itong kumain at sinabayan na rin ito. Kinagabihan, nakipagkita si Dion kay Inigo sa lugar na madalas nilang puntahang magkapatid. Naroon na nga ito at halatang siya ay hinihintay. Napaangat agad ng paningin si Inigo nang makita ang pagparada ng kotse ni Dion sa harapan ng bahay. Halos kalahating oras na rin siyang naghihintay. Nung maliit pa lamang sila ni Dion, may pinagawang bahay bakasyonan ang kanilang magulang sa Rizal. Madalas doon sila parehong nagpupuntang magkapatid kapag gusto nilang magbanding. Katunayan ay pinagtatalunan na nila kung kanino ipapamana iyon na magulang. Nang sabihin sa kanila ng ama na ang unang ikakasal sa kanilang magkapatid ay siyang magmamana ng bahay bakasyonan na iyon at kaya niya doon inaya ang kapatid upang ipabatid rito na siya ang unang ikakasal at hindi ito. Pasensya na, may dinaanan lang ako. Halika, shot tayo. Seryoso si Dion na nagpatiuna sa loob ng bahay. Dumiretso ito sa komedor at nagbukas ng refrigerator at kumuha ng tig-3 root beer at binalik sa labas kung saan naghihintay si Inigo. Inilapag niya iyon sa ibabaw ng mesang nasa veranda. Kailan ba tayo huling pumunta dito? Matapos tumungga sa hawak na beer ay tanong ni Dion kay Inigo. Nagbukas muna sa Inigo ng beer bago sinagot ang kapatid. 2 taon ang nakakalipas. Ang tagal na pala, so ngayon lang tayo ulit nakapag-usap ng ganito kaseryoso. May kahulugan ba kaya dito ka nakipagkita? Si Elisa. Walang gatol at mabilis na tugon ni Inigo. Natigilan mo na si Dion. Actually, si Elisa din naman ang dahilan kung kaya siya nakipagkita sa kapatid niya ngayon. Gusto mo ba talaga si Elisa? Tanong muna niya rito. Gusto niyang siguruhing seryoso ito sa babae. Una pa lang niyang nakita si Elisa ay gusto na rin naman niya ito. Pakiramdam niya kasi magaan itong kausap at kasama. Pero dahil kay Camila at sa nangyari sa kanila, nagbago ang kanyang nararamdaman. Ganoon man, bago niya i-give up ang babaeng pakakasalan, gusto niya munang masiguradong hindi nito kayang saktan si Elisa. Kailangan muna nitong patunayan niyon sa kanya. Mabilis siyang nilingon ni Inigo. Hindi ko siya gusto lang, kundi mahal na mahal ko siya. Matatag nitong tugon, mariin itong nakatitig sa kanya. Mahina siyang tumawa. Patunayan mo sa aking mahal mo siya. Matatag siyang tumayo sa harapan nito at binitiwan ng hawak na beer. 1-on-1 tayo. Kapag natalo mo ko, ibig sabihin lang nun, kaya mo siyang ipaglaban. At ikaw ang sisipot sa kasal namin. Alam niyang imposibleng kalabanin siya nito, lalo't magkapatid sila. Higit sa lahat, siya ang kuya. Alam niyang nire-respeto siya nito. Subalit nagulat na lamang siya nang bumalandra siya sa simento nang tumama sa panga niya ang malakas na suntok nito. Napilig niya ang ulo sa nararamdamang pagkahilo. Hindi niya napaghandaan yun. Hindi siya makapaniwala. Ganun man, kinatuwa niya iyon. Patunay lang na mahal nga nito si Elisa. Pero hindi siya magpapatalo. Dagli siyang tumayo sa harapan nito. Nakita niyang kasalukuyan na nitong hinuhubad ang suot na t-shirt tsaka nakakuyom ang kamaong lumapit sa kanya. Walang babalang sinuro siya ng magkakasunod na suntok. Napamura siya nang saluhin iyon ang mukha niya. Pero lumalaban siya. Likas na mas malakas pa rin siya sa kapatid dahil putok ang labi nito nang tamaan ng suntok niya. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa pareho silang nahulog sa swimming pool. Walang makakaawat dahil silang dalawa lamang ang nasa bahay bakasyonan na iyon. Pareho silang duguan ng maghiwalay. Hindi niya halos maidilat ang isang mata dahil tumama sa kilay niya ang isang suntok nito pero basag naman ang kanilang labi ng kapatid. Tinawanan niya ito ng malakas at pagod na napahiga sa bermuda. Madalas silang magkapikunan pero hindi nila trip na magbasagan ng muka dahil mahigpit iyong pinagbabawal at ngayon lamang iyon nangyari. Ngayon ay panatag niyang ibibigay ang katayuan niya bilang groom ni Elisa. Nang mapagmasdan nito ang itsura niya, tinawanan din siya ng lalaki. Good job bro, mahal mo nga si Elisa. Kaya mo kong talunin para lamang makuha mo siya. Actually, may mahal na akong iba kaya pinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Ako nang bahalang magpaliwanag kila mami and daddy. Tumayo siya at tinapik ang balikat na to. Yes! Hiyaw ni Inigo at sa katuwaan, hinabol nito papasok ang kapatid at niyakap. Salamat bro. Ngumiti lamang si Dion bilang tugon. Kumuha ito ng beer at sila ay nag-cheers na dalawa. Pasado 10:00 ng gabi, nagising si Elisa sa malakas na tunog ng kanyang cellphone. Si Inigo ang tumatawag. Inigo? Hi, gabi na, napatawag ka. Gusto kitang makita Elisa.
Pwede bang bumaba ka? Nasa labas ako. Lalong napakunot ang kanyang noo. Bakit naman kung kailang gabi na tsaka ito naririto? Okay Inigo, just wait. Matapos ibaba ang cellphone, nagsuot siya ng roba dahil sa manipis lamang ang kanyang suot na pantulog. Miss na rin naman niya ang lalaki at gusto niya itong makita. Ano na naman kaya ang sadya nito? Elisa, where are you going? Palabas na siya ng malaking pintuan nang makita ang inang pababa ng hagdan at nakakunot ang noo. Bigla siyang kinabahan at hindi makapagsalita. Magpapahangin lang sana ma'am. Palusot ni Elisa dahil ang totoo, naghihintay si Inigo sa labas. But it's almost 10 o'clock. Tuloy na itong nakababa ng hagdan at nilapitan siya sabay akbay. Come here, I have something to show you. Malambing na sabi ng kanyang ina. Hindi niya naituloy ang planong lumabas ng bahay dahil bumalik na sila paakyat at pumasok sa loob ng silid ng kanyang magulang. Hi Dad, bati niya sa amang nakahiga sa kama at abala sa hawak na babasahin. Yes, Iha. Bati din ito sa kanya na saglit ibinaba ang binabasa. Ngayon nasa pagkakataon na siyang sabihin sa magulang ang pagdadalawang isip niya tungkol sa kasal nila ni Dion, hindi niya yun maisatinig. Paano niya ba sasabihin sa mga ito na sa Inigo ang mahal niya at hindi si Dion? At si Dion naman ay may pananagutan na sa kanyang kaibigan, kaya hindi siya pwedeng makasal kay Dion kundi kailangan niya makausap si Inigo. Binigay sa akin to ng lola mo nung ikinasal ako sa dad mo. Nasa malalim siyang pag-iisip nang maramdaman ng palad ng ina sa kanyang balikat. Kasunod noon ay may inilagay itong bagay sa kanyang kamay, isang kwintas na napapalamutian ng kumikinang na bato. Ang batong iyon daw ang magsisilbing gabay sa pagsasama ng isang mag-asawa. Kaya nga kami ng dad mo'y namuhay ng masaya at natutunan naming mahalin yung isa't isa dahil sa kwintas na to. Kaya sigurado ako anak, ito rin ang magiging gabay niyo ni Dion. Pagkuway niyakap siya ng kanyang ina, lihim siyang napabuntong hininga. Sinang-ayunan na lamang niya ang sinabi ng kanyang nanay. Umaasa pa rin siyang katulad ng mom niya. Magiging masaya pa rin siya kapag kinasal na din sa taong mahal niya. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid at pinatay na lamang ang kanyang cellphone dahil panay ang tawag ni Inigo. Ayaw niya na itong umasa. Mahal niya ang kanyang mga magulang at ayaw niyang suwayin nito. Bukod doon, alam niyang wala na rin ibang maaasahan namang ito kundi siya. Kaya kailangan niyang isantabi ang kanyang damdamin para kay Inigo. 2 araw siyang nagkulong sa kanyang silid na walang kinakausap. Gusto niyang mapag-isa. Nakipagkita lamang siya kay Camila sa araw na iyon dahil naaawa siya rito. 4 days from now, ikakasal na ako kay Dion. Paano ka na? Naaawa niyang tanong sa kaibigan. Gusto na lang sana niyang sisihin ang sarili kung bakit idinamay pa ito sa problema niya pero tila huli na ang lahat. Nasa kondo siya nito ngayon at abala pa ito sa paglilinis. Ang sabi sa akin ni Dion, aayusin niya lamang daw ang tungkol sa kasal niya tsaka niya ako kakausapin. I'm not worried friend dahil ako ang mahal ni Dion at hindi ikaw. Confident nitong Saad, napataas ang kanyang kilay. May plano siya? Curious niyang tanong. Maybe, kibit balikat. Wait, nag-uusap na ba kayo ni Inigo? Ikaw anong plano mo? Sunod-sunod itong tanong. Malungkot siyang tumingin dito. Naawa ko sa mga magulang ko kaya nakapagdesisyon na lamang ako na magpakasal na kay Dion. Ang totoo nga niyan, ayoko nang kausapin si Inigo. Kaso, ikaw naman tong inaalala ko. Sa halip na tumugon, kinuha nito ang cellphone. Kailangan siguro pag-usapan na lang natin tong apat. Tatawagan ko si Dion. Pahablot niyang inagaw ang cellphone. Nasisiraan ka na ba ng bait? Magagalit sa atin pareho si Dion. Problemado niyang ibinato ang cellphone nito sa sofa. You know what, Elisa? Ang laki ng problema mo. Ikaw na nga tong tinutulungan. Kung ayaw mo sa suggestions ko, okay fine. Umalis ka na at magpakasal ka kay Dion. Alam ko namang hindi ka magiging masaya dahil si Inigo yung mahal mo. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal ko na si Dion. At kapag nagpakasal ka sa kanya, para mo na rin akong sinaktan. Naiinis na nitong Saad habang namumula ang mga mata. Sapo ang mukha niyang umupo sa sofa habang nag-iisip. Si Camila ay kinuha muli ang cellphone at tinawagan si Inigo. Dinig niyang nagpakilala ito sa lalaki at sinabing naroon siya at naghihintay sa lalaki. Sunod nitong tinawagan ay si Dion. Tulad ng nauna ay sinabi ni Camila ay gusto nitong makipag-usap sa lalaki. At wala pang 1 oras, sabay dumating ang 2 lalaki habang kabado siya sa kanyang kinaupuan. Patdang napatingin si Dion sa kanila ni Camila habang si Dion ay agad siyang niyakap. I miss you so much, dinig niyang sabi ni Inigo habang mahigpit siyang yakap. Wala itong pakialam na may nakamasid sa kanilang dalawa, lalo na si Dion na hindi makapaniwala sa nalamang magkakilala sila ni Camila. Naguguluhan itong nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang magkaibigan.
Nagkaalaman tuloy silang apat ngayon. Nabunyag ang mga bagay na hindi dapat mabunyag. Nalaman ni Dion na may namagitan na sa kanila ni Inigo bago pa man siya irap sa mga magulang. Kaya naman pumasok sa eksena si Camila para sirain ang kasal nila na ngayon ay nahulog na rin ng sobra kay Dion. So plano niyo tong pareho? Si Dion na nakatingin kay Camila. Hindi makatugon ang kanyang kaibigan na pailalim na nakatingin sa lalaki. Mukha namang ito hindi galit kundi nauunawaan sila. Taglay lang kasi talaga ni Dion ang pagiging mabait na tao at dahil sa nangyaring paghaharap nilang iyon, nakapagplano silang lahat para sa parating na kasal nilang apat dahil double wedding ang magaganap. Si Dion at ang best friend niyang si Camila na halata namang nagkakainlaban kaya nagpasya silang dalawa ni Inigo na iwanan na ang mga ito para makapag-usap at syempre mapag-usapan din nila ni Inigo ang tungkol sa kanilang dalawa. Talaga? Ginawa ni Dion ang bagay na iyon? Nakangiti niyang tanong sa lalaki matapos sabihin sa kanyang kinausap ito ni Dion para si Inigo ang sumipot sa kanilang kasal ni Dion. Kasalukuyan na silang nasa kondo ni Inigo. Pareho silang nakaupo sa couch at hawak nito ang kanyang kamay. Nag-aalala pa man din siya. Yun pala, nagawa na ng paraan ni Dion ang lahat. Yes, Elisa. Alam niya kasing mahal na mahal kita at hindi ko hayaang ikasal ka sa kanya. Ang totoo nga niya ni nakapagplano na akong itakas ka sa araw ng kasal niyo. Emotional itong tumingin sa kanya bago hinaplos ang kanyang pisngi. Di pa ito nakontento at siya'y niyakap. Ngayon, sigurado na akong akin ka na, Elisa, at nangangako akong magiging mabuti akong asawa sa'yo. Nanunubig ang mga mata niya sa kaligayahan ng mga sandaling yon habang yumayakap sa nobyo. I love you, Inigo. At sa unang pagkakataon, nasabi niya na sa lalaki ang nilalaman ng kanyang damdamin. I love you more than anything, Elisa. Nag-angat muna ito ng paningin bago siya tinitigan. Kalaunan ay kinintalan siya nito ng halik at hindi nagtagal, mas lalo pa iyong lumalim. Samantala si Camila at Dion, tahimik na nagpapakiramdaman. Panakaw itong sinulyapan ni Camila. Dion, sigurado ka na bang pakakasalan mo ko't hindi kaya nabibigla ka lang? Alanganin niyang pagtatanong sa lalaki. Gusto kong panagutan ang nangyari sa atin, Camila. Nag-aalala ako magbunga yon. Tugon naman ni Dion. Ikakasal tayo pero hindi naman kita boyfriend. Nahihiya niyang saad sa lalaki. Ngayon lang yata siya nakadama ng kakaibang hiya na may kasamang kiliti sa pakiramdam. Gusto niyang maramdamang magka-boyfriend at sinusuyo ng isang lalaki. At kung may gusto man niyang gumawa nun, yun yung lalaki na sa kanyang harapan ngayon. Ang lalaking sa pakiramdam niya, mahal siya. Okay, no problem. Liligawan kita bago tayo ikasal. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Dion bago kinuha ang cellphone at nagpa-deliver ng bulaklak na halos mapuno ang buong kondo niya sa dami. Do you like it? Tanong pa nito habang siya'y pinagmamasdan. Grabe, ginawa mong flower shop tong kondo ko. Of course, I like it. Ganda kaya. Pilit niyang itinatago ang kanyang kilig. Lumapit ito sa kanya at itinayo siya sa gitna ng punpon ng mga bulaklak. Kumuha ito ng isang talulot at inilagay sa gilid ng kanyang tenga. Marahan itong hinawakan ng kamay niya bago ito lumuhod sa kanyang harapan. Will you be my girlfriend, Camila? I promise to be a good boyfriend ever. Napangiti siya habang naluluha. Overwhelmed siya sa nakikita ngayon kay Dion. Napakagaling ng puso niya sa pagpili ng lalaking mamahalin. Sweet na, gwapo pa. Wala siyang hahanapin pa sa lalaki kaya naman malaking yes ang itinugon niya rito bago siya yumakap sa lalaki. Ay, ang sweet talaga nila oh. Puna ni Elisa kina Camila at Dion. Nasa mall kasi sila ngayon upang samahan ng dalawa na bumili ng isusuot na gown ni Camila para sa kasal. Nagtulungan na silang apat upang maisaayos ang kanilang kasal na magaganap 2 araw na lamang. Napagkasunduan nilang wag sabihin sa mga magulang nila ang tungkol dito. Ikakasal pa rin naman siya sa isang Valdemar pero hindi nga lang kay Dion kundi kay Inigo, sa lalaking mahal niya. Napaismid si Inigo bago siya hinawakan sa baba at hinarap dito. Pwede ba, Elisa? Ako lang yung titigan mo, hindi si Dion. Nagsiselos nitong saad. Bigla na lang siya nitong hinapit sa bewang. Malambing niya itong hinampas ng shoulder bag. Tumigil ka nga, nakakahiya, ang daming tao rito. Saad niya kahit na ang totoo, silang apat at ang 2 staff lang ang naroon. Sobrang saya niya lamang sa pagkakataong yun dahil kasama niya ito at magkakasama pa sila habang buhay. Pareho pa silang napalingon sa dalawa nang tumili si Camila. Buhat-buhat na pala ito ni Dion. Nagkatinginan lamang sila ni Inigo at kalaunan nagpalitan ng matamis na ngiti. Totoo naman kasing sweet na mga ito. Pagkagaling nila sa shop, nag-aya nang kumain si Dion sa isang Italian restaurant na pinaunlakan naman nilang magnobyo at pagkatapos, tsaka sila naghiwa-hiwalay. Good morning, Elisa. Bati ni Inigo sa kabilang linya.
Ngayon ang araw ng kanilang kasal at daman niyang namimiss niya ito at the same time excited. Kahapon na hindi sila nakapag-usap at nagkita dahil dinala siya sa salon ng kanyang ina upang paghandaan ng kanilang kasal sa araw na iyon at inabot sila na maghapon. Gusto ng inang siya ang pinakamagandang bride. Pinaayos nito ang kanyang buhok, pinamanicure at pedicure. Good morning, Inigo. Napangiti siya kahit na hindi ito nakikita. Nakatitig siya ngayon sa kisame habang yakap ang kanyang unan na tila ba si Inigo ang kanyang kasama. Maririnig niya lang ang boses nito ay nasasabik na siya. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng kanilang mga magulang na kay Inigo siya nakatakdang ikasal sa araw na ito. Paniguradong magugulat ang lahat. Are you ready for today, baby? Tanong nito sa kanya sa malambing na boses. Excited nga ako, Inigo. Gusto niya nang maiyak sa sobrang tuwa. Narinig niya itong mahinang tumawa. Kung ganoon, bumangon ka na. Ayokong malate ka. Utos nito sa kanya. Anyway, may pinatid ako sa iyong gift. Hope you like it. Pahabol pa nito na kinakunot ng kanyang noo. Gift? Yes, para sa nag-iisang babaeng mahal ko. Anito sa kabilang linya. Muli na naman siyang napangitit tila kinikilig. Okay, hihintayin ko. Sabi pa niya nang tuluyan ng bumangon. Kalaunan, kumatok ang kanyang ina kaya naibaba niya agad ang linya. Minanduhan siya nitong maligo dahil pasado 8:00 na at 10:00 ang seremonya ng kasal. Tumalima naman kaagad ang dalaga. Wala pang isang oras, dumating na ang sinasabing regalo ni Inigo para sa kanya. Bihis na siya noon at suot ang kanyang gown. Naka-makeup na at kasalukuyang inaayos ang kanyang buhok. Excited pa siyang binuksan ng paper bag sa harap ng mga magulang. Gusto niya kasing ipaalam kung gaano ka-sweet ang kanyang mapapangasawa. Pero ganoon na lamang ang pamumula ng pisngi niya sa harapan ng mga ito matapos mabuksan ng paper bag dahil kulay pulang lingerie iyon. Inigo, humanda ka sa akin. Gigil na bulong niya sa kanyang utak na bumalik sa kanyang silid at inilagay sa ibabaw ng kama ang sinasabi nitong regalo. Habang si Inigo at John naman magkapanabay na dumating sa simbahan, naroon na rin ang ilang kamag-anakan ni Camila at kinangiti naman ni John yun. Agad nilapitan ng lalaki at niyakap isa-isa. Nasa estate ang ama ng babae at hindi nakauwi sa kanyang kasal kaya tanging ina lamang na mapapangasawa niya ang naroroon. At ang inaasahang pagkagulat sa mga magulang nila ay nangyari na nang dumating ang dalawang bride. Inigo, Dion, anong nangyayari? Takang-taka ang mom niya pero kapwa na sila ni Dion na nasa harapan ng altar. Tanging ang pari lang na nagkakasal sa dalawang couple lang nakakaalam. Ang bisita ay nagbubulong-bulungan pero hindi niya inabigyan ng pansin dahil nakita niya ang maganda niyang bride suot ang magarang damit pang kasal na naglalakad palapit sa kanya. Lalo pang sumidhi ang bulungan ng mga tao dahil sa magkasunod na bride na pumasok sa loob ng simbahan. Hindi naman ma-explain ni Dion ang siyang nararamdaman habang papalapit sa kanya si Camila. Nayakap pa nga niya ito ng mahigpit sa sobrang kaligayahang nararamdaman kaya naman hindi mapigilang mag-react ng kanyang mga magulang. Palibhasa walang alam ang lahat kaya pinatigil nito ang pagsisimula ng kasal. Pumagit na maging ang mga magulang ni Elisa na pinagtataka kung bakit iba ang bride niya imbis na anak nito. Kinwestiyon din ng ilang mga bisita ang nangyaring kalituhan sa loob ng simbahan kaya naman nagkagulo ang lahat. Awang ang mga labi habang nakatingin sa kanila ang mga ito. Nagkatinginan na lamang din silang apat hanggang sa i-announce ng pari na pag-usapan muna ng bawat magulang ang lahat ng kaganapan bago ipagpatuloy ang seremonya ng kasal. Nakita niyang pahilang inilabas si Camila kaya mabilis niyang sinundan ng mga ito. Anong nangyayari? Pwede bang ipaliwanag mo sa amin ito ng dad mo, Elisa? Galit ang kanyang ina matapos siyang dalhin sa likod ng simbahan upang makausap ng solo. Kita niyang namumula ang magkabilang pisngi nito sa galit. Ang dad niya ay nagtatanong din ng mga matang nakatingin sa kanya pero tahimik lamang. Pakiramdam niya, nakagawa siya ng pinakamalaking kasalanan. Hindi niya kasi masabi sa mga magulang noon ang totoo dahil wala silang panahon. Inisip niya kasing magiging okay pa rin ang lahat. Napatango siya. Sorry ma'am, dad. Si Inigo yung mahal ko. Naluluhan niyang pagtatapat na kinagulat naman ng dalawa. Nahampas siya ng ina sa dala nitong handbag. Hindi kita maintindihan, Elisa. Anong sinasabi mong si Inigo yung mahal mo? Kay John ka nakatakdang ikasal. Naguguluhan pa rin ito. Nakahawak ang dalawa nitong kamay sa magkabilang sentido at nag-aalala siya para rito. Baka atakihin na naman ito ng alta presyon. Baka mamaya, mahirapan na naman itong huminga. Kampante ang kanyang ama na inalalayang umupo na saglit sa malapit na bench ang asawa. Wala kasi siyang lakas isambul at lahat ng namagitan sa kanila ni Inigo. It's okay, sweetie. Wala namang problema ko si Inigo yung pakakasalan ni Elisa.
Tuloy pa rin naman ang business deal ng pamilyang Valdemar at ng ating pamilya. Wala tayong magagawa kung si John na rin ang umayaw. Pagpapakalma ng ama niya sa kanyang mami, tahimik lamang siyang nakatayo sa harapan ng mga ito habang walang kibot pinakikinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Kalaunan, tumayo ang mami niya at lumapit sa kanya. Sinabi nitong kakausapin muna ang magulang ni Dion at Inigo na panigurado sa mga sandaling yon naguguluhan din. Naiwan siya nag-iisa sa likod ng simbahan at nag-iisip. Hindi naman siguro mangyayari to kung hindi niya kailangang magpakasal para lamang sa pera. Nakakalungkot lamang isipin na hindi siya mabigyan ng kalayaan para mamili ng taong mamahalin at makakasama habang buhay. Isang malungkot na realidad na kailangan niya ring pagdaanan ng sakripisyo ng kanyang ina. Pero maasa pa rin siya na sa huli, kay Inigo pa rin siya may kakasal at hindi kay Dion. Lumipas ang 3 minuto nang makitang papalapit si Inigo sa kanyang nakangiti na para bang sinasabing okay na ang lahat sa mga ngiting yon. Sinalubong niya ito agad ng yakap. Nakausap ko na sina Mom and Dad, Elisa. Nag-explain ako sa kanila ang nangyari sa atin at sinabi kong buntis ka kaya pumayag silang makasal tayo. Sa gulat niya, nahampas niya ito sa braso. Nagsinungaling ka sa kanila? Bulalas niya sa kabiglaan. I don't have a choice, Elisa. Ayoko namang hindi matuloy ang kasal na ito. Don't worry, sisikapin nating makabuo after the wedding. Anyway, natanggap mo ba yung gift ko? Pilyo pa nitong tanong habang napapangisi. Naningkit ang mga mata niya sa galit at pinaghahampas ito sa braso. Kung alam lang niyang lingerie iyon, bakit niya naman bubulat-latin sa harap iyon ng kanyang mga magulang? Aray! React nito habang sinasalag ang kanyang kamay. Hindi nito maiwasang umalpas ang malutong na tawa nang makita ang mapupula ng pisngi niya. Nagpahabol pa ito sa kanya. Halos 15 minuto pa ang lumipas bago natuloy ang masayang kasalan. Nagkaharap-harap muna silang apat kasama ang kani-kanilang mga magulang. Ang sabi ng mga ito, hindi sana magiging ganoon kagulo ang lahat kung nasabi na muna nila ang plano nilang apat. Ang sabi naman ni Dion ay plano talaga nilang wag sabihin sa mga magulang upang isorpresa ang mga ito sa double wedding na kanilang naisip. Sa huli ay nagkamayan ng lahat. Natanggap na ng kanyang mami na si Inigo na ang magiging manugang ng mga ito sa halip na si Dion. At bilang kaibigan niya si Camila, masaya na rin ang pamilyang Valdemar dahil nakapag-asawa na ang dalawa nitong mga anak. Nang may ayos ang lahat saka nagsimula muli ang seremonya ng kanilang kasal na pawang nakangiti na ang lahat, nalinawan maging ang mga bisita. Matapos ang kasal, sabay pang nagbiyahe ang mga ito para sa kanilang honeymoon. Napag-usapan ng apat kung saan nila gaganapin yun. Sa bahay bakasyonan nito sa Rizal. Malapit lang naman yun sa Maynila at kahit first time nakarating doon ni Elisa, nagustuhan niya roon. Maganda at tahimik ang lugar. Malaki ang 2 palapag na bahay. May 3 silid at may 1 guest room. May music room, library at gym. Bukod sa malamig ang hangin, maganda ang view dahil sa mataas ang lugar. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag kasama mo na yung mahal mo, no? Nakangiting saad ni Camila. Nasa Commodore sila pareho at inaasikaso ang gagawing barbecue. Nasa labas naman ng bahay ang magkapatid na si Dion at Inigo. Balak nilang kumain sa labas mamayang gabi. Tama ka, sino mag-aakalang sa magkapatid tayo babagsak? Saglit na puno ng kanilang tawanan ng buong komedor. Wala namang mag-aakalang sa huli magiging sila ni Inigo at ang kaibigan naman niya ay nakatakda para kay Dion. Bukod doon, sabay pa silang kinasal at magkasama pang mag-honeymoon. Matapos makapagluto, sabay-sabay kumain ng 2 couple ng hapunan habang pinag-uusapan ng kani-kanilang mga nakaraan. Honestly, wala talaga akong time manligaw kaya nga pumayag ako sa fixed marriage until I meet Elisa. She's beautiful and perfect for me but dumb. Si Johnny yon na medyo tinamaan na sa nainom na alak. Pagkatapos kasi nilang kumain, naglabas si Inigo ng beer. Tinignan nito ang kapatid na nasa kanyang tabi at tulad nito, tinamaan na rin sa nainom. Bro, wag mo tinitignan ng ganyan ang asawa ko. Pagdadamot ni Inigo na tila ba gusto siyang isilid sa bulsa nito at ang higpit ng pagkakakabig nito sa kanya. Pero natawa na lamang si Dion na inakbayan ang asawang nasa tabi at kinintilan ng halik sa pisngi. Nagkatinginan lamang sila ni Camila. Ewan ba naman kung bakit naisipan pa nilang magsama sa isang lugar para sa honeymoon. Pero ngayon niya lamang napansin na close talaga ang magkapatid. Para bang ni minsan, hindi pa nag-aaway ang mga ito. Sobrang bait talaga ni Dion. Si Inigo naman, alam niyang mas mabait kaysa kay Dion. Of course bro, I love my wife very much, no? Nabanggit ko lang naman yung mga nakakatawa kong karanasan. Hindi ko akalaing may darating na babae sa buhay ko na magmamahal sa akin ng ganito. Kinudlitan nito ng halik sa pisngi si Camila habang ang kaibigan naman niya ay napapangiti na lamang.
Nagtitigan pa ang dalawa na parabang nakakalimutang nasa harapan sila ni Inigo nang halikan nito sa labi ang asawa. Napapangiti siyang napatingin sa asawang lango na rin. Namumula na ang magkabilang tenga na to. Maybe we should go inside. Masyadong mainit ang view dito sa labas. Inginuso nito ang dalawa. Nakakandong na si Camila sa asawa at nangunyapit naman sa leeg nito ang babae. Nakainom na rin kasi ang kaibigan niya pero hindi naman lasing. Siya naman ay nakatatlong shots pa lang, hindi katulad ni John at Inigo na nakarami na ng beer. Binuhat na siya ng asawa papasok sa loob ng bahay habang hinayaan naman nilang dalawa ang nasa may labas. Tuloy-tuloy sila sa loob ng kanilang silid upang pag-isahin ang kanilang mga katawan at para na rin makabuo ng baby. Pagkatapos, pagal silang nakatulog na magkayakap. Nagising siya kinabukasan, wala na ang asawa sa tabi niya. Nauulinigan niya din ang matinis na tawa mula sa may baba. Napangiti siya ng mabusesa ng kaibigan. Bumangon na siya at nagtungo sa banyo upang maghilamos at mag-toothbrush. Tuloy-tuloy siya sa teres matapos suklayin ang mahaba niyang buhok. Hinayaan niya lamang iyong nakalugay. Mula sa kinatatayuan, tanaw niya sa baba ang mag-asawang naghahabulan sa paglalangoy sa swimming pool. Kaya pala sumisigaw si Camila. Napangiti na lamang siya sa nakikitang kaligayahan ng kaibigan. "Good morning, sweetie." Boses ni Inigo mula sa kanyang likuran. Bago pa man siya lumingon, nakayakap na ito sa kanya. "Anong gusto mong breakfast? Ako or ako?" Pilyo nitong tanong na may kasunod na tawa. Kiniliti siya nito sa pamamagitan ng maiksing balbas na tumubo rito. Marahan itong ikiniskis sa pisngi niya iyon. Dahil dito, napahagikik siya. "Tigilan mo nga ako, Inigo. Masakit pa to, no?" Tukoy niya sa kanyang pempem. Pilyo naman itong umiti at lalo pa siyang hinapit. "It's okay. Dahan-dahan lang si Daddy." Naging husky na ang boses ng kanyang asawa. Namumungay pa ang mga mata nito at talagang gusto siyang landiin. Napatili siya ng buhati nito patungo sa silid habang dinig naman niya ang halakhak ng asawa. Pinantayan na nila ang ingay mula sa dalawang couple na naroon sa may baba. Matapos ang isang linggong honeymoon ng dalawang bagong kasal, naghiwa-hiwalay na nga sila. Sina Dion at Camila umuwi sa bahay ng lalaki at sila ni Inigo dumiretso sa condominium na to. Pasado 8:00 na ng gabing yun at dahil wala pa siyang kahit isang gamit sa bahay ng asawa, kaya damit ni Inigo ang suot niya matapos maligo nang siya ay magbihis. Balak sana niyang sa araw na yun kunin ang damit niya sa malaking bahay pero hindi pumayag si Inigo lalo at gabi na. "Wife, tumawag si ma'am, sa bahay daw tayo mag-dinner." Pakandong siya nitong inupo sa hita. "Na ganito ang suot ko?" Napamulagat siya. Maluwag lang kasi na damit ni Inigo ang suot niya ngayon. Hinagod siya nito ng tingin mula paa, paakyat hanggang sa magtagpo ang titig nila, pababa sa mga hita niya at kung bakit nahinto ang titig ng asawa niya doon at pilyong umiti sa kanya. "Siguro bukas na lang tayo mag-dinner sa bahay, tatawagan ko na lang si ma'am." Nagtaas baba ang kilay nito at bahagyang kinagat ang pangibabang labi, tsaka ito makahulog ang tumingin sa kanyang mga mata, kaya naalerto siya nang mahulaan ang laman ng iniisip ni Inigo. Mabilis siyang umalis sa kandungan ng asawa at nanakbo palayo sa lalaki upang magtago sa kanilang kwarto. Humahalakhak pa ito habang siya hinahabol. "Akala mo matatakasan mo ko, ha? Huli ka." Malakas siyang napatili nang maabutan ito sa may pinto ng kanilang silid dahil mas mabilis itong tumakbo kaysa sa kanya. Hanggang sa napuno ng tawa nilang dalawa ang kwarto, lalo na nang kilitiin siya nito. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagready na siya para sa pagpasok ng kanyang asawa sa office. Tapos na ang honeymoon nila kaya back to normal. Pritong itlog at ham ang nakahain sa mesa ng dumulog si Inigo at isa sa hinahangaan niya sa asawa, hindi ito mapili sa ulam na kanyang hinahain. Habang kumakain sila, pinag-uusapan nilang mag-asawa ang napagpasyahan niya na sa halip na magwaldas ng pera, tulungan ng kanyang ama sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ngayong nakabangon muli ang factory, ayaw niyang maulit na naman ang nangyaring pagkalugi na to. Isa sa pinakamalaking paggawaan ng appliances ang factory ng kanyang ama. May ilang department store sa iba't ibang probinsya ang sinusulyapan ng Phoenix Forge. Ito ang pangalan ng factory na ngayon ay pagmamayari na ni Inigo ang kalahating share dahil pera nito ang pinuhunan upang mabuhay muli ang dating bumagsak na kanilang negosyo. Sinuportahan naman siya ni Inigo sa balak na pagtatrabaho. Napaka-supportive kasi nitong asawa at hindi siya nagkamaling si Inigo ang pinili ng kanyang puso. Lumipas ang 2 buwan matapos silang ikasal ni Inigo. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ibang-iba kasi ang nararamdaman niya tuwing umaga.
Kaya naisipan niyang magpa-doktor at ganoon na lamang ang tuwa niya sa naging resulta. Anong meron ha? Napangiti si Inigo nang sunduin siya nito sa office ng hapon na iyon. Balak niyang sabihin sa asawa ang pagdadalang tao. Nagsinungaling kasi ito sa mga magulang noon na buntis siya at nag-expect naman ng bayanan. Kaya heto, totoo na ito. May 4 weeks na ang kanyang tiyan. Sa restaurant ko na sasabihin, let's go. Ikinawit niya na sa braso ng asawa ang kanyang kamay at tinungo na nila ang nakaparada nitong sasakyan. Nakikita niyang upset ito. Sabihin mo na sweetie, hindi ako mapakali, kinakabahan ako eh. Panay ang sulyap sa kanya ni Inigo habang nagmamaneho. Nasa 5 minuto na ata sila noong nagbabiyahe nung hindi na ito makatiis. Mamaya na after nating mag-dinner. Napasimangot ito sa sinabi niya pero nagawa nitong maghintay hanggang sila ay makakain. Tungkol ba ito sa successful ng Farex Forge, sweetie? Panguhula ng kanyang asawa. Nitong mga nakaraang araw kasi, kapansin-pansin ang mataas na sales ng factory at bilang kasosyo ito ng kanyang ama, alam ni Inigo ang tungkol sa bagay na iyon. Okay, para hindi ka namang hula, sasabihin ko na. Nakangiti mo na niyang tinitigan ng asawa. Mahalata sa mukha nito ang excitement. Okay, hindi na ito makapaghintay pero kalmating ipinatong ang kamay sa ibabaw ng mesa at siya ay tinitigan. Buntis ako Inigo at magiging daddy ka na. Una niyang napansin ang pagkatulala nitong saglit. Bumubuelo lang pala ito dahil nagulat siya nang bigla na lamang itong tumayo sa kinaupuan. Yes, daddy na ako. Tumawa ito at isa-isang nilapitan ng mga kumakaing naroon sa loob ng restaurant para sabihing magiging daddy na ito. Sa ginawa ni Inigo, napatakip na lamang siya ng mukha niya. Ang ingay ng person, sana pala sa bahay na lamang niya sinabi. Naagaw kasi nito ang atensyon ng lahat ng kumakain. Hindi pa ito nakontento. Binuhat siya palabas ng restaurant nang pauwi na sila. Pagdating naman sa bahay, agad nitong tinawagan ng mga magulang. Ang dami nitong ipon na energy sa katawan ngayon dahil naririnig niyang panay ang tawa habang kausap nito ang mga magulang sa kabilang linya. Naiiling na lamang siya pero hindi niya mapigilang mapangiti. Kakaiba talagang maging masaya ang asawa niya. Hanggang sa higaan, pinag-uusapan nila ang tungkol sa paparating nilang anak. May napili na kaagad itong pangalan, kaya babae gusto nitong isunod sa pangalan niya at kapag lalaki sa pangalan naman nila. Pero hindi niya ito napakinggan, nakatulugan na lamang yata niya ang nagdadaldal na asawa. Marami pa namang oras para pag-usapan ng bagay na iyon. Hi friend, how are you? Nasa kabilang linya ngayon ang best friend niyang si Camila. Sa sobrang busy niya kasi simula nang pumasok sa trabaho, nakakalimutan niya ng tawagan ng kaibigan. At heto, 2 buwan na ang nakalipas at mabuting at napatawag dito dahil ibabalita niyang buntis siya. Pero nahimigan niya ang malungkot nitong boses. Saktong nasa office siya nun at abala sa ilang papeles na nasa kanyang harapan. Kailangan kasi niya iyong pirmahan bilang approval. Pinagtalunan na rin nila ni Inigo ang tungkol sa pagpasok niya sa trabaho dahil siya nga ay nagdadalang tao. Ayaw kasi nitong pumayag na magtrabaho pa siya ng buntis. Kumuha na nga din ito ng maid para hindi na siya mahirapan. Pero napalitan ng lungkot ang masaya sana nilang pag-uusap muli ni Camila ngayon dahil sa narinig niyang malungkot nitong boses. Okay lang ako Camila, mukhang ikaw ang hindi okay ah. May nangyari ba? Nilakasan na lamang niya ang audio upang makapag-usap pa rin sila habang may ginagawa siya. Narinig niya itong bumuntong hininga sa kabilang linya, patunay na may problema nga ito. Feeling ko kasi Elisa, maling nagpakasalagad ako kay Dion. Noong una sweet naman siya sa akin, pero nitong huli pakiramdam ko, wala na siyang pakialam anumang gawin ko. By the way, nandito ako kina mama ngayon. Malungkot nitong saad. Wait, sinasabi mo bang naghiwalay kayo ni Dion? Pagtataka niya, binaba niya ang hawak na ballpen at muling dinampot ang cellphone. Hindi sa naghiwalay friend, halos kasi umaga nang umuwi si Dion nitong mga nakaraan. Tinatanong ko siya kung bakit pero ang lagi niyang sagot, maraming hinahabol na trabaho kaya napagpasyahan kong umuwi na muna dito kina mama. Parang maiiyak pa nga ito. Nagpaalam ka ba? I mean, alam ba ng asawa mo na umalis ka ng bahay? Nagawa niyang itanong ng kalmado ang boses. Oo, 2 days na nga ako dito kina mama. Ang nakakainis, di man lang niya ako sinusundo. Alam mo yun, pakiramdam ko nagbago siya. Naisip ko na baka may iba na siyang mahal. Napahikbi ito sa kabilang linya. Sandali lang friend, baka kailangan niyo mag-usap ni Dion. Wala naman siguro siyang iba, bakit ang bilis naman yata? Natataranta niyang saad dahil sa naririnig niyang hikbi ng kanyang kaibigan. Pakiramdam niya, nasasaktan din siya para sa kaibigan. Sige nga, ganyan ba si Inigo sa'yo? Madaling araw na ba siya kung umuwi?
Nagtampo ka na ba sa kanya? Pinasasama ba niya yung loob mo? Sunod-sunod nitong tanong. Natigilan siya. Pareho silang busy ni Inigo sa trabaho pero never itong pumalyang tawagan siya kapag ito ay may free time. Siya na nga lang ang sumusuko lalo na ngayong buntis siya. Mayat-mayat tumatawag sa kanya at nag-aalala ito. Iba naman kasi si Inigo, Camila. Paliwanag naman niya dito. Kaya nga iba si Dion. 2 buwan pa lang kami pero nagbago na agad siya. Bigla itong pumalahaw ng iyak kaya napatayo siya. Okay, pupuntahan kita ngayon Camila, mag-usap tayo. Huwag ka nang umiyak, okay? Pagpapalubag niya ng loob dito pero tila wala itong narinig at nagpatuloy lamang sa pag-iyak. Alam mo bang buntis ako, Elisa, tapos tsaka pa siya nagbago sa akin? Muli ay lalong lumakas ang pag-iyak nito kaya isinukbit niya na ang kanyang shoulder bag at ibinilin sa assistant ang lahat ng iba pa niyang gagawin sa opisina. Hindi na nga siya nakapagpaalam sa ama na nasa kabilang opisina lamang. Nagtaksi na lamang siya patungo sa kanyang best friend. Nagpadala na rin siya ng mensahe sa asawa na i-cancel ang kanilang lunch. May usapan kasi silang dalawa na dadaanan siya nito sa office at sabay silang manananghalian. Mahalaga sa kanyang makausap si Camila ngayon lalo at buntis ito at nag-aalala siya na baka ito'y makunan. Mag-isa lamang si Camila sa kwarto nang siya ay dumating at patuloy pa ring umiiyak. Mabilis na itong niyakap. Anong gagawin ko, friend? Hihiwalayan ko na ba si Dion? Kaya ko namang buhayin ng anak ko mag-isa? Napabuntong hininga siya. Huwag ka namang magpadalos-dalos, Camila. Mag-usap muna kayo, okay? Mas maapektuhan ng bata. Mahigpit niya itong hinawakan sa kamay at may pakiusap ang boses. Hindi kasi ang tipo ni Dion ng mambabae. Kung ganun bakit? Hindi nga niya ako pinupuntahan dito. Sasagot pa sana siya pero tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang asawa. Saglit siyang nagpaalam sa kaibigan na sasagutin yon. Hi sweetie, are you ready? Malapit na ako. Excited ang boses ni Inigo. Halatang hindi nito nabasa ang chat niya. Sorry Inigo, nasabay ako ni Camila. Okay lang ba kung hindi mo na tayo magsabay ngayon? Ha? Bakit? Tsaka niya ipinaliwanag ang nangyaring paglalayas ni Camila at ang kutob nitong baka may ibang babae si Dion. Naunawaan naman ito ng asawa niya tsaka sinabing kakausapin ng kapatid. Tsaka lamang kumalma sa pag-iyak ang kaibigan pero sinamahan niya muna ito dahil wala ang ina ni Camila at nasa trabaho. Pasado 5:00 na ng hapon, saktong palabas si Dion ng office. Inagahan niyang umuwi ngayon para sunduin ang asawa sa biyanan. Baka nagtatampo ng asawa niya dahil wala na siyang time rito. Ni matawagan na hindi niya na magawa. Simula nang mag-retired ang ama niya, lalo siyang naging abala. Aminado naman siyang minsan sa dami ng ginagawa sa opisina. Nakakalimutan niya na ang responsibility sa kanyang asawa. Mabuting at nauunawaan siya nito. Pumayag na nga lang siyang umuwi muna ito sa bahay ng biyanan dahil nag-iisa ito sa bahay. Alam niyang nabuburyong ito nang walang kasama at makausap. Balak niyang dumaan sa flower shop at bumili ng bulaklak para sa mahal niya at sabay nilang i-celebrate ang ika-2 buwan ng kanilang kasal. Pero nahinto siya sa paglalakad nang makita sa Inigo na papalapit na galit na galit. Nagtataka siyang hindi alam ang sasabihin nang bigyan siya nito ng isang malakas na suntok. Nabalandra siya sa sahig pabalik sa loob ng office at napilig ang ulo dahil sa pagkahilo. Tumayo siya at hinarap ding galit ang kapatid. Dama niya ang dugo na umaagos sa kanyang labi. Ano bang problema mo? Uminit na rin ang kanyang ulo. Ikaw ang may problema, Dion. Anong ginagawa mo? Bakit mo niloloko si Camila? Galit na pag-aakusa nito sa kanya. Pahablot siyang hinawakan sa kwelyo. What? Anong niloloko? Bitawan mo nga ako. Maras niyang itunulak ang kapatid kaya napasandal ito sa dingding. Alam mo bang naglayas ang asawa mo dahil sa panuloko mo? Paano mo nagawa to kay Camila? Kakatawag lang sa akin ni Elisa at sinabing umiiyak ngayon yung asawa mo. Di mo dapat pinapaiyak ang asawa mo at lalo't buntis siya. Gigil na gigil si Inigo na gusto na naman siyang suntukin pero itinaas niya ang 2 kamay at napangiti sa magandang balita. Wait, buntis ang asawa ko? May kung anong munting kaligayahan ang pumuno sa puso niya nang marinig ang balitang yon. Natigilan pa si Inigo na nakatingin sa kanya. Nakangiti na kasi siya ngayon. Sa halip na gumanti ng suntok dito, nayakap niya ang kapatid sa sobrang kaligayahan. Magiging daddy na siya nang hindi niya alam. Yes, magiging daddy na ako. Hiyaw niya sa kaligayahan. Nabuhat niya ang kapatid niya sa saya na pumuno sa kanyang puso at mabilis itong iniwan upang tunguhin ang sasakyan. Pupuntahan niya ang asawa. Kailangan nila mag-celebrate at tumingi ng tawad sa kanyang pagkukulang. Napakamot naman sa ulo si Inigo na sinundan ang weirdong kapatid pero nang maisip ang reaksyon niya nung malamang buntis ang asawa, tsaka siya napangiti. Naging weirdo din pala siya nung time na yun.
Nagmamadali na rin niyang tinungo ang sasakyan. Susunduin niya na nga pala ang kanyang mahal. Hay naku, kayo talagang mga kabataan. O simula ngayon ha, pag-uusapan muna ninyo ang mga bagay-bagay para hindi lumalala. Napasulyap si Lisa sa kaibigan matapos magsalita ang kanyang biyanang babae. Nasa malaking bahay silang apat ngayon para sa family dinner. Nalaman namang itong nagkatampuhan ng mag-asawa dahil sa maling hinala ni Camila kay Dion, tsaka to the rescue naman itong si Inigo. Sorry mami, hindi na mauulit. Nakatango si Camila nang magsalita siya. It's not your fault, iha. Tugon ni Mrs. Valdemar at galit na binalingan si Dion. This is your fault, Dion. Alam naming lahat na workaholic ka, pero iba na ngayon. Maglaan ka naman ng sapat na oras sa pamilya mo. Pangaral nito sa panganay na anak. Your mom is right, Dion. Pamilyado ka ng tao at magkakaanak na kayo. Gayahin mo itong si Inigo. Family first before business. Si Mr. Valdemar iyon na tumatawa. Dad, wag niyo akong ikumpara kay Inigo. Di hamak na mas marami akong project na naaprobahan ninyo. Simula nang mag-retired kayo, ako nang nag-handle ng buong company. Pagtatanggol ni Dion sa sarili. I understand your point, Dion. Buong buhay ko nilaan ko sa company. Pero ni minsan, hindi ako nagkulang sa mami niyo. Nakita niyo bang nag-away kami? Kung may pagkukulang ako, hindi inaabot ng 1 buwan bago ako bumawi. Seryoso pa ring saad ni Mr. Valdemar. Naunawaan naman kaagad iyon ni Dion at humingi ng tawad sa asawa at nangako sa harapan nila na hindi na mauulit. Mabilis namang nagkapatawaran ng dalawa dahil lalata namang nagmamahala ng mga ito. Maya-maya pa, masaya na silang nag-usap-usap sa harapan ng hapag. Naging aral din naman sa kanila ni Inigo ang nangyaring yun. Kaya nga sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, wala siyang natatandaang nagkulang sa kanyang asawa. Nagkakatampuhan pero bumabawi naman kaagad ito. Pinagtibay ang pundasyon ng kanilang relasyon dahil sa pagmamahalan nilang dalawa. At kahit na nagpakasal siya sa lalaking ito dahil sa pera, hindi naman iyon naging issue sa kanilang pagsasama. At nagpapasalamat siyang dumating sa buhay niya si Inigo at pinapangako niyang magsasama silang masaya kasama ang kanilang mga supling ng habang buhay.